Siya ang pinakamahina na player na natigil sa level 1, ngunit pagkatapos pumatay ng isang napakabihirang gold slime, nakakuha siya ng God rank card na tumatawag sa pinakamalakas na Diyos. Si Kaido ay walang kabuluhan, pangit, pathetic at disgusting na bata na nangangarap na maging katulad ng kanyang bayani, si Captain Katsuragi. Si Katsuragi ay isang tao na nanguna sa pamamagitan ng halimbawa at itinuturing na isang bayani dahil pinamunuan niya ang mga paggalugad sa piitan. At sa kabila ng pagiging bata pa lang, gustong-gusto ni Kaido na panoorin si Katsuragi sa mga balita sa TV, na sinasabing mas lalo pa siyang magpapatuloy sa piitan. Ang lakas ng loob na ito ang nagpapaniwala kay Kaido na balang araw ay maaari siyang maging isang bayani tulad ni Katsuragi. Simula noon, sinimulan niyang gawin ang kanyang pangarap at sa wakas ay nakapasok sa piitan kapag siya ay nakarating sa high school. Sa kabila ng walang tunay na kakayahan, tumungo siya sa piitan upang pumatay ng ilang mga slime. Ngunit ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay maghintay para sa pag-atake ng mga slime sa kanya upang maubos niya ang kanilang mga punto sa kalusugan gamit ang ilang spray ng bug. Siya ay kumikilos ng cool habang inilalagay ang kanyang mga bug spray gun, ngunit sa katunayan, siya ay nakakaramdam ng pagkabigo sa kanyang sarili. 2 buong taon na ang nakalipas mula noong una siyang dumating sa piitan, ngunit hindi pa siya nakakalagpas sa unang palapag. At sa kabila ng pagpatay sa 999 na slimes, siya pa rin ang pinakamasamang rank na adventurer. Pinasaya niya ang kanyang sarili at nagpa siya na manghuli ng isang huling slime bago tapusin ang kanyang araw. Gumagala siya at sa wakas ay nakahanap ng perpektong target para ipagdiwang ang kanyang ikalibong kasanayan, isang gold slime. Inilabas niya ang kanyang mga lata ng pang-spray ng bug at sinubukang lumabas sa slime. Sinusubukan niyang spray ang slime, ngunit umiwas ito sa pamamagitan ng pagtalon. Gayunpaman, tumanggi si Kaido na palayasin ito at gumamit ng mas malaking lata ng bug spray para alisin ito. Pinagmamasdan niya ang pagbagsak ng slime sa sahig at nawawala at nakaramdam ng pagmamalaki sa 1 segundo. Gayunpaman, may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi siya nag-level up. Mabilis niyang tiningnan ang screen ng kanyang status at napansin niyang isa pa rin siyang nakakaawa na level 3 loser. Akala niya ang slime na ito ay magbibigay ng maraming karanasan dahil bihira ito, ngunit wala siyang natanggap. Masama ang pakiramdam niya dahil ang kanyang mga bug spray gun ay nagkakahalaga ng malaking pera. Ngunit sa palagay niya ay maaaring ibenta ang slime core sa mataas na halaga. Siya ay masaya na sumugod sa kung saan nawala ang slime, ngunit walang nakitang core. Nakakahanap lang siya ng kakaibang gold card. Kinuha niya ito at sa tingin niya ay maaaring servant card ito. Ang servant card ay isang napakabihirang drop na nagbibigay daan sa isang tao na ipatawag ang isang servant na may mga espesyal na kasanayan o ibenta ito para sa isang tubo. Nagpa siya si Kaido na suriin ang mga istatistika nito at napansin na isa itong Valkyrie-class servant mula sa demigod race. Sa mataas na istatistika at ilang bihirang kasanayan, siya ay labis na natutuwa dahil minsan ay narinig niya ang isang servant card na may katulad na mga istatistika na ibinebenta sa halagang 1 bilyon. Siya ay tumitingin sa paligid upang matiyak na walang malapit na malaman at nagpas siyang humanap ng ligtas na lugar. Nakahanap siya ng lugar na malayo sa mga kamera at na-activate ang servant card. Ipinatawag ng card ang isang malaking Valkyrie na yumakap sa kanya gamit ang mga kamay nito. Natakot siya at napapikit, ngunit may biglang sumundot sa kanya. Muli siyang tumingin at may nakitang kakaibang batang babae na nakatitig sa kanya. Master ang tawag sa kanya ng dalaga at ipinakilala ang sarili bilang Sylphie, ang Valkyrie na kakatawag niya lang. Doon niya naramdaman ang parehong pagkabigo na ibinibigay niya sa kanyang mga magulang sa buong buhay niya. Akala niya ay magiging bayani siya gamit ang card na ito, ngunit sa halip ay kumuha siya ng bata para alagaan. Sa tingin niya ay tinapon lang niya ang 1 bilyon at lahat ng pagkakataon niyang yumaman sa buong buhay niya. Nalilito si Sylphie, ngunit tinanggap na lang ni Kaido ang kanyang realidad at nagpas siyang manghuli ng ilang slime. Ibinunyag ni Sylphie na maaari niyang maramdaman at mahanap ang mga halimaw at dinala siya sa isang malapit na slime. Gusto niyang malaman kung kaya niya itong talunin sa kabila ng pagiging level 1 niya, ngunit tinitiyak niyang kaya niya ito. Siya ay humakbang pasulong at pinawi ang slime gamit ang kanyang Divine Lightning Strike magic. Napagtanto ni Kaido na may pagkakaiba sa pagitan nila. Siya ay may 170 combat point habang siya ay mayroon lamang 10 na nagpapalakas sa kanya kaysa sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Sylphie na siya ay nagugutom at malapit ng mag-collapse at ang tanging makakain niya ay ang mga monster core. Nagpasya siyang pakainin siya ng halimaw na si Core at agad niyang itinuro na may mas maraming slime sa malapit.
Pinipigilan siya ni Kaido dahil pinaghihinalaan niyang nagugutom siya sa tuwing gumagamit siya ng kasanayan. Kinumpirma niya, at napagtanto nito na hindi siya kikita kung gagamitin niya ang kanyang magic. Sa katunayan, malulugi pa siya kung susubukan niyang tulungan siya sa pamamagitan ng paggamit ng ilang bug spray. Gayunpaman, mabilis niyang naisip na magagamit pa rin niya ang kanyang mga kakayahan upang kumita ng pera. Hinihiling lang niya sa kanya na hanapin ang mga slime habang ginagawa niya ang lahat ng pagpatay. Sinusunod niya ang kanyang mga tawag at pumapatay ng sunod-sunod ng slime hanggang sa tuluyang madagdagan ng 2 ang kanyang battle point pagkatapos maabot ang ika-4 na antas. Mabilis siyang binati ni Sylphie at napansin nila ang kanyang bagong skill, Slime Slay o Doctor, na nagpapataas ng kanyang stats ng 50%. Kapag nilalabanan ang slime, mabilis siyang masiraan ng loob dahil walang kwenta itong skill, pero sa tingin ni Sylphie, nakakamangha na ang pagkakaroon ng skill. Mabilis na napanatag si Kaido at nagpa siya na tawagan ito ng isang araw at nangako kay Sylphie na tatawagin niya itong muli. Pagkatapos ay bumalik siya sa guild at pinahanga ang clerk habang nagbebenta ng kanyang slime core. Inaangkin niya na iyon ay isang bagong tala sa araw, ngunit sinabi ni Kaido na siya ay pinalad sa kanyang landas. Mamaya sa gabi, iniisip ni Kaido kung gaano kalakas si Sylphie at iniisip na maaari silang pumunta sa susunod na palapag. Kinabukasan, nagpasya siya at tumungo sa ikalawang palapag pagkatapos kumuha ng ilang bagong kagamitan. Ang isang kahoy na espada at isang kalasag ay hindi gaanong, ngunit dapat itong gumana. Gayunpaman, nag-aalala si Sylphie kay Kaido sa sandaling makababa sila. Mabigat ang paghinga niya, parang namumutla ang mukha niya at parang dito ang mga binti niya. Mabilis siyang kumalma pagkatapos nitong hawakan ang kamay nito at nagpatuloy sila hanggang sa maramdaman ni Sylphie ang isang halimaw sa sahig na ito. Kakaharapin lang nila ang mga duwende at pakiramdam ni Kaido ay hindi ngayon ang araw at nagpas siyang tumakas. Ngunit bigla siyang huminto at sinimulan ang paghampas sa kanyang mukha dahil alam niyang hindi naaatras ang kanyang bayani. Sa kabila ng takot, nagpa siya si Kaido na talunin ang buhay na impyerno mula sa goblin na iyon. Nakita nila ang duwende na nanginginig lang, ginagawa ang kanyang negosyo, at tinanong ni Kaido kung kaya niya itong talunin. Masaya niyang sinabi na kailangan lang niya ng isang hit at sinimulan niyang i-cast ang kanyang kakayahan, ngunit naantala nang tumayo si Kaido sa kanyang harapan. Nagpasya siyang kunin ang duwende at hiniling kay Sylphie na tulungan siya kung kinakailangan. Sinubukan niyang salakayin ang duwende, ngunit mabilis siyang napahiya dahil hindi lang siya makakatama ng suntok, kundi nawalan pa siya ng espada. Tumalon ang duwende para tapusin si Kaido, ngunit ginagamit ng aming anak ang kanyang mabilis na pag-iisip upang gamitin ang kanyang spray ng bug sa mga mata ng halimaw. Pagkatapos ay pinulot ni Kaido ang kanyang espada at nagmamadaling tapusin ang duwende habang hindi ito nakakakita. Nada pa siya at sabay hampas sa tiyan ng duwende, natalo ito. Masaya si Sylphie sa kanyang pagkapanalo, ngunit si Kaido ay nagsimulang mapunit na parang flower boy dahil nagawa niyang talunin ang kanyang takot. Bigla siyang nagsimulang kumikinang at umabot sa 5. Tumaas muli ng 2 ang kanyang mga combat point, ngunit nakakuha siya ng pansamantalang kasanayan na nagpapataas ng lahat ng kanyang istatistika ng 10. Kapag nakikipaglaban sa mga duwende, ipinagdiriwang nila ang mabilis na tagumpay na ito at mabilis na nagpapatuloy para talunin ang mas maraming duwende. Sa pagkakataong ito, gumagamit sila ng pagtutulungan sa pamamagitan ng paggamit ng kalasag ni Sylphie para harangan ang mga pag-atake, habang ginagamit ni Kaido ang kanyang bug spray na sinusundan ng kanyang sword strike. Ang lahat ng ito ay nagbibigay daan sa kanya na maabot ang antas na 6 sa parehong araw. Sa kanilang pagbabalik sa guild, nalaman ni Kaido na walang alam si Sylphie tungkol sa mundo o sa piitan na ito. Ang alam niya ay kailangan niyang pagsilbihan siya sa buong buhay niya. Sa guild, nagawa niyang mapabilib ang clerk sa kanyang 4 na goblin core, ngunit sinabi lang niyang sinubukan niyang maabot ang ikalawang palapag at muling sinuwerte. Gayunpaman, sa susunod na araw, si Kaido ay nagsimulang makaramdam ng sakit sa buong katawan. Siya ay nanginginig habang papunta sa paaralan kasama ang kanyang childhood friend na si Haruka, na anak din ng kanyang bayani. Napansin niyang kakaiba ito at nagtanong kung nagpunta siya sa piitan. Nagsisinungaling si Kaido at ipinaliwanag na nag-ehersisyo lang siya dahil gusto niyang maging katulad ni Uncle Arnold, at tinanong pa niya kung maaari niyang hayaan siyang gamitin ang kanyang buhok upang gumawa ng ilang mga pull-down ng lubid. Hindi siya naniniwalang umaangat siya, ngunit tinatanggap niya ang dahilan. Sa paaralan, ang kanyang mga kaibigan ay nakakagulat na humanga. Nagawa niyang maabot ang ikalawang palapag at talunin ang isang duwende, ngunit nawalan na siya ng pag-asa na makita siyang buhay na buhay pagkatapos niyang ihayag na gusto niyang bumaba pa.
Sa susunod na 2 araw, ginugugol ni Kaido ang kanyang oras sa piitan upang gumiling hanggang sa antas 10 at makuha ang kasanayan sa pagpapala ng Diyos, na karaniwang nagbibigay sa kanya ng kasanayan sa tuwing matatalo niya ang isang bagong halimaw. Siya rin, kakaiba, ay nakahanap ng kalansay sa ikalawang palapag, ngunit mabilis niyang natalo ito. Sa tulong ni Sylphie, nakakuha siya ng pulang halimaw na core, na nagpasya siyang ipakain kay Sylphie. Ngunit mabilis niyang pinagsisihan ang desisyong ito dahil nalaman niyang nagkakahalaga ito ng mahigit 2 milyon. Sa palagay niya ay sapat na ang kanilang lakas upang galugarin ang ikatlong palapag, ngunit medyo nag-aalala pa rin siya dahil maaaring magsimulang lumitaw ang mga halimaw sa mga grupo. Nag-isip siya saglit at sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Kinabukasan, ipinaliwanag niya kay Sylphie na simula ngayon, mag-isa na siyang lalaban. Labis siyang nag-aalala dahil natatakot siya. Sa tingin niya ay wala itong silbi at nakakainis, ngunit ipinaliwanag ni Kaido ang kanyang mga dahilan. Pakiramdam niya ay masyado siyang umaasa sa kapangyarihan nito, kaya naman gusto niyang pagbutihin ang sarili para hindi siya mabigatan. Biglang may lumabas na duwende at sabi na lang ni Kaido, "Bantayan mo ako." Ang aming Lil Bro ay nagmamadaling pasulong at pinalabas siya sa buhay na impyerno. Nasira ang katawan niya, bumigay ang kaluluwa, at pati ang wallet niya ay nawala ng laman matapos bumili ng mga kaldero para gumaling ang lahat ng ito, kailangan niyang mag-isip ng plano ng kasing bilis ng kanyang 2 brain cells. Ang kanyang kasalukuyang layunin ay magtungo sa ikatlong palapag, at kailangan muna niyang maghanda. Kailangan niyang kumuha ng mas magandang gamit, kumuha ng ilang potion, at mag-stock ng mga magic core para makakain ni Sylphie. Ang lahat ng ito ay nangangahulugan ng isang solong bagay. Kailangan niyang umakyat sa unang palapag. Nakuha niya ang isang buong bag ng mga core, na sapat na upang makakuha ng ilang kagamitan at para makakain si Sylphie. Excited siya. Malapit na nilang hamonin ang ikatlong palapag, ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa malapit. Sinuri nila ang lugar at nakakita ng pilak na slime. Iniisip ni Kaido na dahil ito sa kakayahan ng pagpapala ng Diyos at sinabi niya kay Sylphie na sundin ang karaniwang plano. Ginagamit niya ang kanyang spray upang pilitin ang halimaw sa isang posisyon kung saan hindi nito maiiwasan ang kanyang kakayahan. Madali niyang natalo ang slime, at muli siyang nakakuha ng servant's card bilang isang pambihirang patak. Sa pagkakataong ito, isa itong Viscount class devil na tinatawag na Lusria. Medyo mahina siya kaysa kay Sylphie na mukhang medyo nag-aalala. Hindi sigurado si Kaido kung ang pagpapatawag ng Diablo ay isang magandang pagpipilian dahil natatakot siya na baka siya ay masumpa o angkinin. Pero sa huli, may demigod na siya, kaya bakit hindi kumuha ng demonyo? Nagpasya siyang ipatawag si Lusria, ang demonyong tila may apoy sa kanya, ngunit isa rin pala itong babae. Gaya ng dati, si Kaido sa una ay nalilito at nag-iisip kung siya ang bagong lingkod. Kinumpirma ito ni Lusria, ngunit nabigla ito kay Kaido, na umaasa sa demonyo ng isang mommy milker. Ang masama pa nito, siya ay isang brat na may mga problema sa ugali na nag-iisip na si Kaido ay mahina at pipi bilang impyerno sa kabila ng takot sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Katulad ni Yue, iniisip ni Sylphie na hindi niya dapat kinakausap ng ganoon ang kanilang amo. Mabilis na ipinaliwanag ni Lusria kung gaano kalaki ang mga demonyo. At saka, hindi niya intensyon na masaktan. Nagsasabi lang siya ng mga katotohanan. Biglang nagreklamo ang demonyo na nagugutom siya, ngunit tumanggi si Kaido na magbigay sa kanya ng anuman dahil wala pa siyang ginagawa. Pagkatapos ay itinuro ni Sylphie ang direksyon ng isang slime, na tinalo ni Lusria gamit ang kanyang mahika sa apoy. Ibinigay sa kanya ni Kaido ang Monster Core, ngunit iniisip ng demonyo na siya ay isang cheapskate na tumangging alagaan ang kanyang mga anak. Nagawa niyang makipag-ayos sa kanya at nangakong bibigyan siya ng isa pang core kung ipapakita niya sa kanya ang kanyang iba pang kakayahan. Gayunpaman, parehong natakot sina Kaido at Sylphie matapos mapanood ang kasanayang natunaw ang isang duwende. Pinakain niya sa kanya ang ipinangakong core, at mabilis na napagtanto ng demonyo na ang lasa ng Monster Core ay nagiging mas mahusay batay sa lakas ng monster. Gusto niyang mabilis na pumunta sa ikatlong palapag, ngunit pinigilan siya ni Kaido. Ipinaliwanag niya na ang mga halimaw ay lalabas sa mga grupo at kailangan niya ng mas mahusay na kagamitan. At kahit papaano ay nakumbinsi niya itong tatama sila sa ikatlong palapag bukas. Ang trio ay tumungo sa ikatlong palapag sa susunod na araw, at si Kaido ay nag-upgrade ng kanyang sandata sa isang crossbow. Mabilis silang tumalon sa pangangaso at ginagamit ang kanilang mga kasanayan upang pumatay ng ilang halimaw, tulad ng mga hellhounds at ilang uri ng bulugan. Masaya si Kaido dahil naabot niya ang level 11. Gayunpaman, naramdaman niyang may malaking problema.
Wala silang nakitang napakaraming halimaw na papatayin. At para mas masahol pa, patuloy na hinihiling ni Lucria na kumain ng mas maraming core. Nang maglaon, habang papunta sa paaralan, narinig ni Kaido ang ilang mga batang babae na nagbabanggit kung paano sila nakarating sa ika-6 na palapag pagkatapos dagdagan ang kanilang party at sa tingin niya ay magagawa rin niya iyon. Sa lalong madaling panahon, bumalik siya sa piitan pagkatapos ng klase at nagsimulang magpatuloy para sa higit pang mga core. Ngunit sa pagkakataong ito ay sinusubukan niyang limitahan ang paglahok ni Lucria upang hindi na niya ito kailangang bigyan pa ng mga core. Nagawa ni Sylvie na maabot ang antas ng 2 at mas lumakas. Ipinakita niya kay Kaido kung gaano siya kalakas ngayon, ngunit may problema. Mas malakas siya, ngunit nangangahulugan din iyon na kakain siya ng dobleng dami ng core kaysa dati. Alam niyang masisira siya sa rate na ito. Kaya naman ganoon na naman ang desisyon niya. Kailangan niyang magtanim ng slimes gamit ang kanyang bug spray. Ngunit naiinis si Lucria na ipinatawag lamang niya ang mga ito at tumanggi na tumulong sa kanila. Ipinaliwanag ni Kaido na siya ay nagiging sira dahil siya ay isang core digger at na ipinatawag lamang niya ang mga ito dahil binibigyan siya ng mga ito ng pagganyak. Nang maglaon sa araw na iyon, nagbenta siya ng 25 core sa guild, ngunit nagulat ang clerk na hindi niya inaasahan na magdadala siya ng mga slime core at binanggit niyang inaasahan niyang papako siya sa ika-4 na palapag. Agad siyang nagmadaling umuwi at nagsimulang mag-browse para sa mga presyo ng kagamitan upang galugarin ang ika-4 na palapag, ngunit ang lahat ay masyadong mahal. Kaya't nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang slime grind at sa wakas ay nakahanap ng isang bihirang asul na metallic slime. Sa tingin niya ay kukuha na siya ng bagong servant card at sinabihan ang mga babae na gamitin ang kanilang mga kakayahan upang talunin ito. Mabilis silang lumipat at pinagsama ang kanilang mga kasanayan upang mabilis na isang shot, ang slime. Gayunpaman, may problema, walang card, isang magic orb lang. Tuwang-tuwa pa rin si Kaito dahil ito na ang pagkakataon niyang maging wizard. Hindi siya nagdalawang isip at ginamit ito sa pamamagitan ng pagdurog nito sa lupa. Nasira at nawawala ang orb habang binibigyan siya ng bagong kasanayan na tinatawag na water ball. Si Kaito at ang mga babae ay nasa sabik at nagpasya siyang subukan ang kasanayang ito kaagad. Nakahanap sila ng isang solong hellhound at hiniling niya kay Sylvie na palayasin ang kanyang hadlang. Nakuha niya ang atensyon ng halimaw at nagsimulang mag-spell. Inihagis niya ang water ball sa halimaw at natuwa, ngunit may problema. Ang halimaw ay tinamaan ng malinis na putok sa ulo, ngunit hindi nakatanggap ng pinsala. Dahil ang spell na ito ay nagpapabasa lamang sa kalaban, lumundag ang halimaw at napilitang pumasok si Lucria at hindi lamang ito pinatay, kundi pati na rin ang aliwin si Kaito. Ang kakayahang gumamit ng mahika ay mahusay na, lalo na kung sila ay nauuhaw. Medyo nagsisisi si Kaito na hindi ito ibenta, ngunit hinihikayat siya ng mga batang babae na isagawa ang kanyang kontrol. Ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral kung paano basain ang mga dingding at kung paano hubugin ang kanyang spell sa ibang mga anyo. Makalipas ang ilang araw, tumataas ang kontrol ng water ball ni Kaito sa isang punto kung saan maaari niyang lunurin ang mga halimaw dito. Ang mga batang babae ay masaya para sa kanya, ngunit napansin niya na hindi siya makakakuha ng higit pang mga puntos ng karanasan at kailangang lumipat sa ika-4 na palapag. Mabilis niyang sinimulan niya umakyat sa ika-4 na palapag at nag-aksaya ng kalahating milyon sa isang suit para magmukhang Kirito mula sa Temo. Si Lucria ay lubos na nakakatakot, lalo na kapag nalaman niyang mararamdaman pa rin niya ang lahat ng sakit. Ipinaliwanag ni Kaito na protektahan siya ng kagamitang ito mula sa mga bagay tulad ng mga arrow at bagay. Plus nakakuha din siya ng bracelet na magpapalakas sa bisa ng mga spells, na ayon sa logic ko, dapat mas masikal pa ang mga halimaw. Mabilis silang lumipat upang galugarin ang ika-4 na palapag, ngunit naramdaman ni Sylvie na may hindi magandang mangyayari sa unahan. Ipapaliwanag na sana ni Kaito sa kanila ang tungkol sa halimaw sa sahig na ito, ngunit nakita ng mga babae ang isang malaking anino sa unahan. Lumalaki ang anino hanggang sa lumitaw ang isang malaking ipis. Ang mga batang babae ay nagsimulang maghiyawan at magpanik at magsimulang mag-spam ng toneladang kasanayan sa ibabaw ng roach na iyon. Ang mga babae ay labis na nataranta kaya sila ay tumakbo ng mas malalim sa piitan at nilinis ang buong sahig habang si Kaito ay simpleng pinupulot ang mga core. Mabilis silang nakarating sa ika-5 palapag at nagsimulang mag-scout sa lugar. Mabilis na nalaman ni Sylvie na 2 halimaw ang pinagsama-sama. Isang mudman at isang sandman. Nagsimula si Kaito sa opens iba at sa ilang kadahilanan ay iniisip na ang kanyang crossbow ay maaaring makapinsala sa putik o buhangin. Ito ay nangangahulugan lamang na ang isang Kaito ay walang silbi sa sahig na ito at kailangang umasa sa mga babae.
Ginagamit ni Luzria ang kanyang kakayahan sa isang pagbaril sa mga lalaki, ngunit ang mga batang babae ay tumatangging kumain ng mga roach core. Ginalugad nila ang piitan ngunit halos walang halimaw. Nang biglang, huminto si Sylvie at ipinakitang may kakaiba siyang nararamdaman mula sa dingding. Si Kaito at Luzria ay walang nakitang kakaiba, ngunit ginamit ni Sylvie ang kanyang kakayahan laban sa dingding at nagbunyag ng isang lihim na daanan. Nagpasya silang tuklasin ito at ipinaliwanag ni Kaito na dapat mag-ingat ang mga babae sa pagtapak sa mga nakatagong bitag. Sa parehong sandali, humakbang si Luzria sa isa at ipinakita ang isang arrow na pinaputok mula sa isang pader. Sinubukan siyang tulungan ni Kaito at natamaan siya sa tiyan. Gamulong siya sa sakit ng ilang minuto, ngunit mabilis na bumangon at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Ngunit muling humakbang si Luzria sa isang bitag. Naghahanda si Kaito sa pagkakataong ito upang iwasan ang arrow, ngunit napunta sa isa pang bitag at nakuryente. Lubhang nag-aalala si Luzria tungkol sa kanya, ngunit naisip ni Kaito na ito ay talagang nagpaginhawa sa kanya. Inaasar pa niya ang batang babae. Nagpatuloy sila at sa wakas ay nakarating sila sa isang malaking pinto na gustong balikan ni Kaito dahil nararamdaman ni Sylvie ang isang malaking presensya sa kanyang likuran. Pinilit siya ng mga babae at pasimpleng hinaypan ni Sylvie ang buong pinto dahil iyon ang pinakamabilis na pagpasok. Pumasok sila sa loob ng silid at nakakita ng malaking liwanag na nakatutok sa isang altar. Biglang bumangon ang isang malaking dambuhala at isang higanteng slime at nagpakilala. Alam ni Kaito na magiging mahirap ito, ngunit nagpasya siyang kailangan muna nilang talunin ang dambuhala. Ang mga batang babae ay pinagsama ang kanilang mga pagpatay sa parehong oras at ginagamit ito laban sa dambuhala. Ngunit ang halimaw ay hindi napinsala. Tumalon ang halimaw upang salakayin ang tatlo, ngunit nagawa ni Sylvie na protektahan sila gamit ang kanyang hadlang. Wala silang maraming pagpipilian, ngunit naniniwala si Kaito na matatalo nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga pisikal na pag-atake. Sinubukan niyang barilin ang binti nito at napagtanto niyang gumagana ito. Ipinagpatuloy niya ang pagtama ng lahat ng kanyang mga putok, ngunit naubusan ng mga bala. Hinarap ni Luzria ang slime at hiniling kay Kaito na magmadali dahil ang slime ay immune din sa mahika. Ang dambuhala ay nagsimulang matalo ang kalasag, na pumipilit sa kanila na magplano ng maaga. Ang trio ay walang maraming pagpipilian, ngunit naniniwala si Kaito na mailigtas sila ng kanyang bracelet ngayon. Nagpasya siyang ihagis ang kanyang water ball, ngunit mabilis na napansin na nagiging yelo ito. Naniniwala si Kaito na maaaring gumana ito dahil ang yelo ay dapat na isang pisikal na elemento, kaya sinimulan niya ang pagbaril sa kanila sa mukha ng dambuhala. Bumababa na ang kalusugan ng halimaw, ngunit 3 beses pa lang siyang nagpaputok. Nagpasya siyang palakasin ang yelo at naaalala ang kanyang pagsasanay. Ginagawa niyang icicle ang yelo at binaril ang ulo ng dambuhala ng maraming beses hanggang sa matalo ito. Mabilis siyang lumingon sa higanteng slime na malapit ng umatake kay Luzria at hinarangan ito ng kanyang kalasag. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kalasag upang pabagalin ang higanteng slime at inutusan si Sylvie na gamitin ang kanyang Divine Spear. Mabilis niyang ipinatawag ang kanyang sibat habang siya ay nagnanakaw ng ilang oras at nagpapalaki ng ilang mga pakpak sa kanyang likod. Nagawa ni Kaito na i-lock ang slime sa isang lugar, at sumugod siya sa bilis ng kidlat, na lumikha ng isang butas sa slime. Iniisip ni Kaito na ginawa nila ito, ngunit napansin niya na halos hindi napinsala ang slime. Siya ay nasugatan at iniisip ang tungkol sa pag-atras sa ngayon, ngunit ang kanyang kababata na bayani ay bumalik sa kanyang isip. Ang pag-iisip na iyon ay nagpapaunawa sa kanya na hindi siya maaaring sumuko. Kailangan niyang manindagan at lumaban kung gusto niyang maging bayani. Nagpasya siyang tumakbo pasulong habang iniiwasan ang mga pag-atake ng slime at nagpas siyang gamitin ang kanyang ultimate skill. Biro lang, bug spray ang gamit niya. Sinimulan niyang alisin ang kalusugan ng slime, ngunit hindi sumuko ang halimaw. Sinusubukan nitong atakihin siya, ngunit inilagay ni Sylvie ang kanyang harang sa tamang oras. Makalipas ang 10 taon at 4 na lata, sa wakas ay nagawang patayin ni Kaito ang higanteng slime. Ang mga batang babae ay masayang niyakap siya upang ipagdiwang ang tagumpay na ito, ngunit si Kaito ay kumikilos tulad ng isang wimp at nagrereklamo tungkol sa sakit. Gumaling siya gamit ang isang gayuma at biglang napansin si Luzria na kumikinang. Naabot na niya ang level 2. Ngunit sa parehong oras, napagtanto ni Kaito na nagawa niyang maabot ang antas 15 at may bagong kasanayan. Masaya siya dahil maituturing na siyang tunay na dungeon explorer. Ngunit gusto ni Sylvie na kunin kaagad ang mga monster core. Pagkatapos ay napansin niya na ang dambuhala ay naghulog ng pulang core na nagkakahalaga ng 2 milyon. Ngunit ang slime ay hindi nahulog ni isa. Sa halip,
Ang patak ng slime ay isang bihirang magic sword. Gayunpaman, pakiramdam ni Kaito ay nascam siya sa sandaling tingnan niya ang kutsilyong ito na nagkakalat ng mantikilya. Pagkatapos ay bumalik siya sa guild upang ibenta ang halimaw na si Core, ngunit tinanong kung paano niya ito nakuha. Inihayag niya na nakakita siya ng isang nakatagong piitan at itinuro ang lokasyon nito upang makumpirma ng guild. Pagkatapos ay tinanong ng clerk kung nais ni Kaito na makilahok sa isang kaganapan sa susunod na linggo. Ipinaliwanag niya na plano nilang gawing grupo ang mga explorer sa iba at tuklasin ang ikapitong palapag. Gusto ni Kaito ang ideyang ito at naghahanda para sa kaganapan. Sa araw ng kaganapan, nakilala ni Kaito ang kanyang mga kasamahan sa koponan, sina Eri, Miko at Hakari. Mabilis nilang ginamit ang transport gate para mag-teleport sa ikapitong palapag ngunit pakiramdam ni Kaito ay parang undergeared sila. Ipinaliwanag ng mga batang babae na mayroon silang lahat sa kanilang magic bag na regalo ng kanilang mga sugar daddy. Medyo nakaramdam ng selos si Kaito ngunit nagpasya silang tumuon sa paggalugad. Huminto sandali ang grupo para magtanong tungkol sa kanilang mga antas na mula 15 hanggang 18. Si Kaito ay ika-16 habang si Eri ang pinakamataas. Biglang, ang mga bato ay nagsimulang lumutang sa hangin at bumubuo ng isang batong golem. Mabilis nilang tinukoy ang kanilang mga tungkulin para sa laban ngunit si Eri ay pumihit pasulong at isang shot ng bato kay golem sa susunod. Pangalawa, lumabas ang isang bronze golem at nagpalabas si Hakari ng ilang mud magic para mawalan ng balanse ang golem. Sumama rin si Miko sa laban at ipinatawag ang kanyang maliksi na katulong na pusa na hinampas ng hangin ang golem. Pagkatapos ay nagcast si Hakari ng malaking firebolt habang tinatapos ni Eri ang kanyang sibat. Gayunpaman, ang grupo ay walang oras upang ipagdiwang habang sinusubukan ng isang bakal na golem na palihim na atakehin sila mula sa likuran. Sinisikap ng mga batang babae na harapin ito, ngunit ang bakal na golem ay masyadong matigas at makapal. Naisip ni Kaito na ipatawag ang kanyang mga katulong, ngunit naalala niya ang kanyang magic knife. Naaalala niya ang tungkol sa kanyang pananaliksik at maaari nitong harapin ang pinsalang naiisip niya. Mabilis siyang nagbigay ng mga tagubilin sa mga babae. Gumamit si Hakari ng slime para mawalan ng balanse ang golem, at si Eri para maabala ito. Mabilis siyang sumunod sa pamamagitan ng pagkuha sa likod ng bakal na golem at pagsaksak dito gamit ang kutsilyo, habang iniisip na masisira ito. Biglang naging bola ang golem at nawala. Malapit nang matapos ang kaganapan, at pinag-uusapan ng grupo ang kanilang karanasan habang nagdiriwang. Pagkatapos ay nalaman ni Kaito na ang mga tagapaglingkod ay hindi makikita sa mga kamera, na nagpapaliwanag kung bakit hindi nagtanong ang mga empleyado ng guild tungkol kay Sylphie o Luzria. Tinanong siya ni Eri kung gusto niyang sumali sa kanilang party habang sinusubukan nilang maabot ang floor 11 ng piitan. Nag-aalangan siyang tanggapin ito sa ilang kadahilanan. Una, siya ay isang mag-aaral pa rin, at pangalawa, siya ay tumatakbo sa paligid kasama ang kanyang dalawang maliliit na babae, ngunit nangakong magbibigay ng tugon sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, bumalik si Kaito sa floor 7 kasama ang kanyang mga katulong upang subukan ang bago. Inihagis niya ang kanyang water ball at ikinabit ito sa kanyang pocket knife upang lumikha ng isang espadang yelo. Ang mga batang babae ay nagulat, hindi lamang dahil ito ay gumagana, ngunit dahil ito ay magagawa. Isang shot lang ang stone golem. Masaya si Sylphie na lumalakas si Kaito, ngunit alam ni Luzria na nagmumula ang motibasyon na ito sa ibang bagay. Isang babae. Naalala ni Sylphie noong napag-usapan ni Kaito ang tungkol sa pagsali sa isang party at nagpasya silang tanungin siya. Naniniwala siyang iniisip ni Kaito na masyado silang mahina, ngunit alam ni Luzria na ito ay tungkol sa pagpapakain sa kanila ng mga monster core. Gustong malaman ni Sylphie kung bakit gustong sumali ni Kaito sa girls' party, at ipinaliwanag niya na gusto niyang lumakas para maiwasang madala ng kanyang mga katulong. Nangako siya na patuloy niyang papakainin ang mga ito at makikipag-party lang siya sa grupo ni Eri tuwing weekend. Sa susunod na Sabado, muling nagsasama-sama ang grupo at naghahanda upang harapin ang 4 na stone golem. Inutusan ni Kaito ang grupo at tinalo ang 2 golem gamit ang kanyang ice blade, habang tinalo ng iba ang natitirang 2. Medyo matagumpay ang kanilang pangangaso, ngunit kailangan na nilang maghanda ngayon upang tuklasin ang ika-8 sa palapag sa susunod na araw. Ang paghahanda ni Kaito, gayunpaman, ay bumili ng life jacket at isang magic core gun, na ginagawang isipin ng mga babae na hindi siya marunong lumangoy. Simpleng sagot niya na handa siya sa anumang bagay dahil may mga halimaw ng tubig sa sahig na ito at ilang lugar ay binaha. Mabilis na naabot ng grupo ang isang baha na lugar kung saan nakita nila ang isang malaking dinosaur na nagmumula sa tubig.
Hinahabol ng dinosaur ang grupo habang sinusubukan nilang tumakas, ngunit ang mga yabag nito ay nagpabagsak ng mga bato na humaharang sa labasan na kailangan na nilang lumaban, at nagbigay ng mga tagubilin si Kaito sa mga batang babae. Sinubukan ni Hakari na alisin sa balanse ang halimaw gamit ang kanyang mahika. Ginamit ni Miko ang kanyang summon at sinubukan ni Kaito na one-shot ang dinosaur gamit ang kanyang ice blade, ngunit tila walang gumagana. Sinubukan ng dinosaur na i-headbutt si Kaito, na umiwas dito, ngunit ginamit ni Eri ang pagbabagong ito upang umakyat sa ulo nito at saksakin ito ng kanyang sibat. Gayunpaman, buhay pa rin si Eri at umiling-iling para ihagis si Eri sa lupa. Nagmamadali si Kaito upang matiyak na ligtas siya, ngunit ang ibang mga batang babae ay natatakot para sa kanilang buhay habang ang dinosaur ay umatungal sa kanila. Nag-aalala si Kaito na malapit na silang mamatay at nagpa siya na ipatawag ang kanyang mga katulong. Nagulat ang mga batang babae nang makita ang isang malaking maliwanag na nagmumula kay Kaito, na nag-utos sa kanyang mga katulong na talunin ang halimaw. Ang dalawang babae ay masaya na siya ay umaasa sa kanila at pagsamahin ang kanilang kidlat at apoy sa isang putok. Ang halimaw na ito, ligtas na sila ngayon, pero unggoy ang mga kaparty niya at tumutok na lang sa itsura ng dalaga dahil ang cute-cute nilang tingnan. Ipinipilit pa nilang bumisita sa mga hot spring para lamang palamagin ang lahat ng kanyang mga katulong, habang si Kaito naman ay napilitang mag-isa at hinaplos ang kanyang mga katulong. Ibig kong sabihin, katulong ni Miko hanggang sa magdesisyon silang tapusin ang araw nila. Kinabukasan, ibinaba ni Kaito ang isang slime at tinipon ang mga patak ng kristal. Kinukumpirma niya na ang mga magic core ay sapat na para kay Luzria. Hindi iyon inaalala ni Luzria dahil naiinis siya na iniwan niya sila noong nakaraang araw para mag-hangout kasama si Eri. Ipinaliwanag ni Kaito na nagtour lang siya sa kanyang paaralan, ngunit hindi rin alam ni Luzria kung ano ang paaralan dahil hindi siya pumasok sa paaralan. Ipinaliwanag ni Sylphie na ang mga paaralan ay kung saan pumupunta ang mga tao upang mag-aral, ngunit sinusuportahan niya ang punto ni Luzria. Pinagalitan niya si Kaito dahil sa matagal na pag-iwan sa kanila, kaya sinubukan ni Kaito na suhulan sila ng tig-3 magic core. Gayunpaman, may nakita siyang kumikinang sa di kalayuan. Nagprotesta si Luzria sa kanyang kalunos-lunos na panukala dahil kailangan niya ng 100 magic core para mapatahimik. Inaabisuhan sila ni Kaito na isang bihirang slime ang gumagapang sa kanila, ngunit sa tingin nila ay sinusubukan niyang magsalita ng paraan para makaalis sa kanilang mga pinag-uusapan. Humihingi sila ng 200 magic core bawat isa, ngunit tiniyak ni Kaito na hindi siya nagsisinungaling. Lumingon si Lucilia sa galit at sinunog ang slime hanggang malutong, at muli nilang hinarap si Kaito. Nag-aalok si Kaito na bigyan sila ng 10 magic core bawat isa at tinatanggap nila sa kondisyon na hindi na niya ito iiwan ng madalas. Napansin ni Kaito ang patak mula sa mga pambihirang slime at pinulot niya ito. Tinataya niya ito at tinitipon ng impormasyon na sila ay Gloves of Reason na nagbibigay ng kapangyarihan ng invisibility sa halaga ng 5 bilyon. Isinuot niya ang mga guwantes at sinubukan ito, ngunit wala siyang napansin. Sinusubukan niyang pagsamahin ito sa kanyang punyal at naging invisible ang kanyang mga hampas. Natutuwa si Kaito na ang mga guwantes ay kapaki-pakinabang para sa isang bagay. Tinawag siya ni Eri at tumakbo siya kasama sina Miko at Hakari. Nagpasalamat siya sa mga ito sa pag-iikot sa kanya sa academy noong nakaraang araw. Iniisip niya pa rin na hindi niya natutugunan ang mga kinakailangan para makapasok sa academy kaya kailangan niyang mag-aral pa. Nag-aalok si Eri na mag-aral sa kanya at turuan siya. Nag-aalok din sina Hakari at Miko ng tulong, kaya nagpa siya si Kaito na isama si Haruka para sa kanilang study group. Sinimulan ng party ang kanilang paggalugad sa piitan, ngunit maingat sila dahil ito ang unang pagkakataon nilang tuklasin ang ika-9 na palapag. Inaalerto sila ni Sylphie tungkol sa isang malakas na halimaw sa unahan. Nagtataka si Kaito kung ano ang dapat nilang gawin at itinuro ni Miko na wala silang pagpipilian kundi ang sumulong. Inilabas ni Kaito ang kanyang mapa ng piitan at sinubukang maghanap ng mga alternatibong ruta. Ngunit walang paraan upang maglakad sa paligid ng halimaw. Nag-aalok si Lucilia na tulungan siyang talunin ang halimaw kung ito ay nagpapatunay ng labis na hawakan. Umakyat ang party sa kinaroroonan ng halimaw at sinilip ito. Nagulat si Lucilia na may isang Orthros sa itaas na palapag. Nakakainis din si Kaito na ang napakataas na antas ng halimaw ay gumagala sa ika-9 na palapag. Iminungkahi niya na tumalikod sila at sumang-ayon si Eri sa kanya. Ngunit ang kanilang ingay ay nag-aalerto sa Orthros. Sinisingil sila nito at nagsumite si Sylphie ng isang kalasag upang protektahan sila mula sa hininga ng apoy ng halimaw. Nagpa siya silang dalhin ang laban sa Orthros.
Kaya pinalabas ni Hikari ang kanyang Earthwave spell para i-immobilize ang Orthros. Inutusan ni Kaito si Lukelia na ibigay ang kanyang spell ng pagkasira ng Hellfire. Ngunit ang halimaw ay immune sa apoy. Sumasagot ito sa pamamagitan ng hininga nito, ngunit hinaharangan ng kanilang kalasag ang pinsala. Gayunpaman, ang init mula sa apoy ay hindi mabata. Si Lukelia ay gumawa ng isa pang spell at inutusan ni Miko si Snatch na umatake. Ngunit ang kanilang mga pag-atake ay halos hindi gumagawa ng anumang pinsala laban sa Orthros. Iniisip ni Sylphie kung may plano ba siya at nag-isip sandali si Kaito. Tumakbo siya sa Orthros at inutusan niya si Lukelia na puntiryahin ang mahinang punto ng halimaw habang siya ay nagsisilbing pain. Inabala ni Kaito ang halimaw at inatake ito ni Lukelia mula sa ibaba gamit ang isang fire spell. Napagtanto ni Kaito na wala silang sapat na firepower. Inutusan niya si Sylphie na gamitin ang kanyang sibat na kidlat para basagin ang sandata ng halimaw upang masundan ni Lukelia ang kanyang fire spell. Sylphie ay casts kanyang spell at Lukelia kaagad follow up, ngunit ito ay hindi sapat upang talunin ang halimaw. Halos durugin ng halimaw si Kaito, ngunit ang iba ay nagbibigay ng takip para mapanatili siyang ligtas. Sinampal ni Kaito ang halimaw at sinubukan nitong gumanti gamit ang apoy na hininga nito, ngunit humarap si Kaito gamit ang water bolt. Nawalan ng balanse ang halimaw, at nagsara ang partido upang lumaban ng malapitan. Hinampas ni Eri ang halimaw gamit ang kanyang sibat. Inatake ni Hikari gamit ang isang fireball na pag-atake ng splash na may isang sonic na hiyawan. Si Sylphie ay umaatake gamit ang isa pang kidlat, at si Lukelia ay umaatake sa kanyang apoy ng pagkawasak. Nagdulot sila ng napakaraming pinsala sa halimaw, at tinapos ito ni Kaito gamit ang kanyang dagger slash. Nagpasya silang magpahinga pagkatapos gumastos ng napakaraming enerhiya, at pinakain ni Kaito sina Lukelia at Sylphie ng ilang mga magic core upang mapunan muli ang kanilang HP. Naguguluhan pa rin si Lukelia dahil walang paliwanag ang presensya ng mga Orthros sa ikasyam na palapag. Inaalerto sila ni Sylphie ng isa pang malakas na presensya sa lugar. Isang boses ang umaalingaw mula sa kadiliman, na nagpapakita na ang Orthros ay isang alagang hayop lamang. Lumapit sa kanila ang pinagmulan ng boses, at kinilala ito ni Kaito bilang isang demonyo. Laking gulat ng partido na ang isang Diablo ay napakalapit sa ibabaw. Ang Diablo ay sabik na simulan ng kanilang pakikipaglaban, at ipinangako niyang hindi niya hahayaang makatakas ang sinuman sa kanila. Siya ay umaatake gamit ang dark magic, ngunit si Sylphie ay naglagay ng isang kalasag upang harangan ang pag-atake. Ang Diablo ay humanga sa tibay ng kalasag. Siya ay umaatake gamit ang kanyang espada, at siya ay napakabilis na halos hindi nila masundan ang kanyang mga galaw, ngunit muli silang pinoprotektahan ng kalasag ni Sylphie. Inutusan siya ni Kaito na panatilihing nakataas ang kalasag habang ang iba sa kanila ay umaatake sa Diablo, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay halos hindi nag-iiwan ng gasgas. Iminumungkahi ni Lukelia na gamitin ang nakakasakit na spell ni Sylphie, ngunit itinuro ni Kaito na mapapawi ang mga ito kapag binitawan niya ang kanyang kalasag. Tiniyak sa kanya ni Eri na magiging maayos sila nang walang kalasag. Ibinaba ni Sylphie ang kalasag, at nagsisink siya kay Lukelia upang atakihin ang Diablo gamit ang kanilang mga nakakasakit na spell, ngunit hindi ito epektibo laban sa kanya. Inatake ng Diablo si Kaito, ngunit namagitan sila. Ang Diablo ay asar sa kanyang panghihimasok, kaya hinampas niya siya. Muli niyang inatake si Kaito gamit ang kanyang espada, ngunit hinarang ni Kaito ang kanyang punyal at nabali ang espada ng Diablo. Nagalit ang Diablo na binali ni Kaito ang talim na ibinigay sa kanya ng emperador bilang regalo. Ilang suntok ang ibinato niya kay Kaito at hinarangan niya ito ng isang kalasag ng yelo, ngunit sinuntok ito ng Diablo. Ang epekto ay nagpapadala kay Kaito na lumipad sa mga pader ng kuweba. Ang iba ay inaatake ang Diablo habang si Kaito ay kumukuha ng gayuma upang gamutin ang kanyang mga sugat. Tumakbo si Miko para tingnan siya, at kinukumbinsi niya itong kumilos bilang pain para maatake niya ang Diablo. Inabala niya ang Diablo sa tulong ni Snatch, at sinaksak ni Kaito ang Diablo mula sa likuran at ginamit ang lakas ng pagsabog nito. Nasaktan ang Diablo, ngunit gumagamit siya ng maitim na salamangka upang gamutin ang kanyang mga sugat. Nagreklamo si Kaito tungkol sa kung gaano kalakas ang Diablo, ngunit pinatahan siya ng Diablo ng suntok. Ang iba ay tumakbo patungo sa kanyang pakay, ngunit lahat sila ay pinasuko ng Diablo. Nagboluntaryo si Lukelia na pigilan ang Diablo habang umaatras si Kaito, ngunit hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga kaibigan. Pinatumba din ng Diablo si Lukelia, kaya nag-aagawan si Kaito para sa anumang bagay upang talunin ang Diablo.
Siya ay dumaan sa kanyang katalog ng mga spell kasama ang kanyang katulong at natitisod sa Lucilia's Beauty of Gluttony spell, na nagpapataas ng mga istatistika ng gumagamit ngunit kumukonsumo ng kanilang puwersa sa buhay. Inutusan siya ni Kaito na ihagis ito, ngunit siya ay nangangamba sa pagsipsip ng kanyang puwersa sa buhay. Tinitiyak niya sa kanya na siya ay magiging maayos, at siya ay nag-spell. Nabawi ni Lucilia ang kanyang nawalang ex at lumaki. Hindi na siya nakikilala ng Diablo, ngunit determinado siyang talunin siya. Inaatake niya siya gamit ang kanyang dark magic, ngunit ito ay ganap na hindi epektibo. Muli siyang umaatake, ngunit ang resulta ay nananatiling pareho. Inatake siya ni Lucilia gamit ang kanyang mapanirang spell at natalo siya sa isang iglap. Ipinaalam ni Kaito kay Lucilia na nauubusan na siya ng kanyang puwersa sa buhay, kaya nakiusap siya sa kanya na iwaksi ang spell. Pero may iba siyang plano. Pinapangako niya sa kanya na tretuhin siya ng mas mabuti bago niya bawiin ang kanyang spell at pumayag si Kaito dahil wala siyang pagpipilian. Binawi ni Lucilia ang kanyang spell at bumalik sa kanyang orihinal na estado. Ang partido ay nagpapahinga upang ibalik ang kanilang mga istatistika. Nag-level up si Kaito pagkatapos matalo ang Diablo. Nakakuha siya ng mas maraming HP at isang bagong kasanayan. Inanunsyo din ni Namiko, Hakari at Eri na nag-level up sila matapos talunin ang boss. Pagod na sila kaya nagpasya silang tawagan ito ng isang araw. Nagpasya si Kaito na suriin ang mga patak mula sa mga halimaw na kanilang natalo. Naghulog ang Orthros ng berdeng kristal at kinuha ito ni Kaito para suriin ito. Humanga siya dahil ito ang pinakamalaking kristal na nakita niya. Nabigo si Hakari na hindi ito ang elixir, ngunit hindi niya inaasahang mahahanap iyon ng ganoon kadali. Pinulot ni Kaito ang patak mula sa demonyo at ito ay isang baraha lamang. Tinanong niya ang ibang miyembro ng partido kung ano ang dapat nilang gawin sa card. Ang iba ay nagsasabi sa kanya na ang desisyon ay nasa kanya dahil siya ang nagsagawa ng huling suntok. Wala rin silang gamit sa card dahil ang gusto lang nilang hanapin ay ang elixir. Pinag-isipan ni Kaito na tawagan ang Diablo, ngunit mayroon na siyang isang Diablo bilang kanyang lingkod at hindi niya nakikita ang pangangailangan para sa isa pa. Binalaan siya ni Lucilia na huwag na siyang ikumpara sa isang mababang demonyo. Pinayuhan niya itong ibenta ang card dahil wala itong silbi sa kanya at pumayag si Sylphie. Kinuha ni Kaito ang kanyang payo at ginawa ang eksaktong kabaligtaran. Ipinatawag niya ang Diablo at humarap siya sa kanya. Sa isang mas maliit na bersyon, ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Kaito bilang Beluria. Nagtataka si Kaito kung bakit napakaliit ni Beluria at ipinaliwanag ni Beluria na na-reset ang kanyang level. Halos mawalan ng malay si Kaito. Nagsisisi siyang hindi niya tinanggap ang payo ni Lucilia at ipinagbili ang walang kwentang demonyo. Masyadong nasaktan si Beluria sa sinabi ni Kaito kaya napaiyak niya si Kaito. Si Kaito ay naliligo upang magpalamig, ngunit siya ay asar pa rin sa kanyang hangal na desisyon na ipatawag ang Diablo nang alam niyang hindi na mababawi ang desisyon. Nag-aalok si Valoria na tulungan siyang maghugas ng likod. Sinusubukan niyang patunayan na siya ay kapaki-pakinabang, kaya hindi siya pababayaan ni Kaito. Narinig ni Kaito na may papalapit sa shower at nataranta siya dahil ayaw niyang may pumasok at makita si Bel-Eri na nagkukuskos sa kanyang likod. Iniisip ni Bel-Eri kung sila ay palaging magkasama, at tiniyak sa kanya ni Kaito na hindi niya ito pababayaan. Niyakap siya ni Beluria mula sa likuran para pasalamatan siya sa pagtitiyak nito. Nakikinig ang mga babae sa kanilang usapan mula sa paliguan ng babae. Naiinis si Lucilia na kaibigan na ni Kaito ang bagong Diablo, pero walang pakialam ang iba. Tinapos nila ang kanilang pagliligo at tumungo sa opisina ng receptionist para ibigay ang kanilang mga patak mula sa piitan. Nagulat ang receptionist na mayroon silang berdeng kristal sa kanilang inventaryo. Nagtataka siya kung saang palapag nila ito nakuha. Ipinaliwanag nila na nakuha nila ito sa pagkatalo sa isang Orthros sa ikasyam na palapag. Nagulat ang receptionist na may lumitaw na Orthros sa ikasyam na palapag at kahit papaano ay nagawa nilang talunin ito. Tiniyak niya sa kanila na magpapadala siya ng team para imbestigahan ang hitsura ng halimaw. Nag-aalok siya sa kanila ng 24 na milyon para sa kristal, at nagulat si Kaito sa tingin niya ay hindi gumagana ang kanyang mga tainga. Kinukumpirma ng receptionist kung siya ang tatanggap ng deposito, ngunit hiniling niya sa kanya na hatiin ito sa 4 upang bayaran ang iba pa niyang miyembro ng partido. Umalis sila sa opisina at initreat niya ang kanyang mga kaibigan sa ilang dessert. Pinag-uusapan nila ang mga kaganapan sa araw na iyon at pagkatapos ay nagpasya silang umuwi. Itinuturo ni Eri na ang mga espesyal na bagay ay maaaring maakit kay Kaito dahil natalo nila ang isang Orthros at isang Diablo sa isang araw.
Iniisip ni Kaito na maaaring tama siya dahil mayroon na siyang 3 servant card, ngunit hindi niya ito masyadong pinag-iisipin. Inaasahan ni Hikari na makita ang mga bagong kasanayan ng lahat sa katapusan ng linggo. Pinayuhan siya ni Miko na magpahinga at huwag masyadong ipilit ang sarili, ngunit tiniyak ni Hikari na magiging maayos siya. Hindi niya kayang magpahinga dahil parang sayang ang oras. Nagpaalam na sila at tinapos ang tawag. Si Hikari ay nauubo sa sandaling matapos ang tawag. Samantala, hiniling ni Kaito kay Berulian na ipakita ang kanyang kakayahan, ngunit itinuro niya na kailangan niya ng espada upang ipakita dahil siya ay isang kabalyero. Nataranta si Kaito dahil nilagyan na raw siya ng espada. Ipinaalala sa kanya ni Lucilia na nabali niya ang espada, kaya sinubukan niyang maghanap ng alternatibo. Iminumungkahi niya na subukan ang isang tungsten rod, ngunit comfortable lamang si Berulia sa isang bagay na may mas matalas na gilid. Humingi ng tawad si Kaito dahil iyon lang ang tanging sandata niya, kaya tinanggap ito ni Berulia. Ginagamit niya ito upang labanan ang mga halimaw sa kuweba, na na-corner sila, at humanga si Kaito sa kanyang lakas. Hanga rin si Eri sa kanyang mahusay na pagpapakita, ngunit itinuro ni Lucilia na mas mabagal si Berulia kaysa dati. Inamin ni Berulia na humina ang kanyang kakayahan dahil bumalik na siya sa isang level 1 na demonyo. Nakiusap siya sa grupo na payagan siyang manatili sa kanila at tulungan sila sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Nangangako siyang magiging tabak ng grupo, ang matalas na talim upang putulin ang lahat ng kanilang mga kalaban. Itinuturing ni Miko na balentuna ang kanyang pahayag dahil wala man lang siyang espada, ngunit tinanggap siya ni Kaito dahil maaaring magamit ang kanyang lakas. Nagpapasalamat si Berulia na natanggap siya, ngunit nagpa siya si Kaito na subukan ang isa pa sa kanyang mga kasanayan. Nawalan siya ng ilang HP sa mga halimaw sa kuweba at pagkatapos ay hiniling kay Berulia na ihagis sa kanya ang kanyang Dark Cure spell upang subukan ang potency nito. Nagbigay ng spell si Berulia, ngunit walang nararamdaman si Kaito. Ipinaliwanag ni Berulia na ang Dark Cure ay nag-aayos lamang ng mga sugat at nagbibigay ng sapat na HP sa tatanggap upang hindi sila mamatay. Dismayado si Kaito. Siya ay umaasa na ang Dark Cure spell ay sasalungat sa HP drain mula sa Lucilia's Beauty of Gluttony upang lumikha ng isang walang katapusang loop ng mga pinahusay na istatistika. Nagpa siya si Lucilia na subukan ang kanyang teorya, ngunit binalaan siya ni Kaito na umatras dahil masyadong mababa ang kanyang HP. Gayunpaman, hindi pa nabubusog ang uhaw ni Lucilia, kaya't nilapitan niya si Kaito na may masamang hangarin. Umatras si Kaito, ngunit natapilok siya at nahulog. Ginagamit ni Berulia ang pagkakataong ito upang subukan ang Black Cure spell sa isang sugat. Gumagamit siya ng spell, at sa pagkakataong ito ay nararamdaman ni Kaito ang paghilom ng kanyang sugat. Pinuri niya ang spell ni Berulia dahil medyo magaling ito. Nagpa siya silang mag-explore ng mas malalim sa kuweba, at nakatagpo sila ng isang tansong halimaw. Iminumungkahi ni Eri na subukan ang kanilang mga bagong nakuhang kasanayan sa halimaw. Nag-aalok siya na sumama muna kay Hikari. Hinarap sila ng halimaw, ngunit nahuli ito ni Hikari gamit ang kanyang Ice Circle Magic. Sinundan ni Eri ang isang pinahusay na strike ng sibat na hinihiwa ng malinis sa kalahati ang halimaw. Nawasak ang halimaw, at pinuri ni Kaito ang duo para sa kanilang kahusayan at kabagsikan. Itinuro ni Eri na kahit na ang kanyang kakayahan ay medyo epektibo, ito ay kumukonsumo ng maraming mga magic point, kaya hindi niya ito magagamit ng walang ingat. Ilang golem ang lumabas sa kuweba, kaya nag-aalok si Miko na ibaba sila gamit ang snatch. Gumagawa siya ng ilusyong spell na nakakagambale sa mga golem at nagpapasayaw sa kanila. Agad niyang sinenyasan si Snatch na mag-transform sa isang hedgehog at atakihin ang mga golem gamit ang isang barrage ng mga spine. Naghiwa-hiwalay ang mga golem, at pinuri ni Kaito ang kanilang combo. Ipinagpatuloy nila ang paggalugad sa kuweba, at ipinaalam ni Kaito kay Sylphie na siya ang susunod na susubok sa kanyang kakayahan. Naramdaman ni Sylphie ang ilang goblins na papalapit, kaya sinabihan siya ni Kaito na subukan ang kanyang Song of the Valkyrie. Inutusan din niya sina Lucilia at Berulia na sumama sa laban upang makita kung gumagana rin ang kakayahan ni Sylphie sa kanyang mga alipin. Nagsimulang kumanta si Sylphie, at naramdaman ni Kaito ang paglakas ng kanyang lakas. Lumakas din ang kanyang paningin, at nababasa niya ng malinaw ang galaw ng duwende. Iniiwasan niya ang pag-atake ng duwende at pinabagsak ito ng kanyang espada. Tinalo din ni Berulia ang pangalawang duwende sa pamamagitan ng isang matulin na hampas ng espada, habang pinabagsak ni Lucilia ang huling duwende gamit ang isang fire spell. Pinatunayan ni Lucilia na mas malakas ang pakiramdam niya, ngunit hindi kasing lakas noong ginawa niya ang kanyang katakawan kay Kaito.
Hiniling ni Kaito kay Berulia ang kanyang pagsusuri, ngunit sinabi ni Berulia na wala siyang naramdamang pagbabago sa kanyang mga istatistika. Naniniwala si Miko na ang kahusayan ng spell ay maaaring nakasalalay sa relasyon ni Kaito sa katulong. Tinitiyak sa kanya ng grupo na sa paglipas ng panahon, magiging sapat ang kanilang relasyon upang maging epektibo ang spell. Pinasalamatan sila ni Berulia sa mga magiliw na salita at nangakong gagawin ang lahat para masiguradong lalakas siya, lalo na kapag nakakuha siya ng espada. Nakakuha ng ideya si Kaito. Nagmamadali siyang umalis at bumalik na may dalang bagong espada. Inihandog niya ito kay Berulia, ngunit hindi niya ito kinuha at hindi nagtagal ay nagsimulang umiyak. Nagtataka ang grupo kung bakit siya nagsusungit pagkatapos makakuha ng bagong espada. Pinagalitan siya ng mga ito dahil sa pagiging walang utang na loob, ngunit nilinaw niya na naluluha siya sa tuwa. Siya ay nalulula sa emosyon sa pagtanggap ng isang tunay na talim. Nangangako siyang gagamitin ang talim sa pinakamataas na kahusayan nito hanggang sa masira ito. Magiliw niyang tinanggap ang talim at nagpas siyang ipakita kung ano ang kaya niyang gawin sa isang gilid ng bakal. Maraming halimaw ang maginhawang lumabas mula sa kuweba, at madali silang pinutol ni Berulia, isa-isa. Ang grupo ay humanga sa kanyang mahusay na pagpapakita. Ibinalik ni Berulia ang magic core kay Kaito, na pumupuri sa kanya dahil masasabi niyang marami na siyang sinanay para magkaroon ng ganoong kasanayan sa espada. Hiniling niya kay Beluria na bigyan siya ng ilang mga aralin, at si Beluria ay labis na nasa sabik na handa siyang magsimula kaagad. Nagpasya si Kaito na magpareserba sa ibang pagkakataon dahil kailangan niyang umuwi ng maaga kinabukasan. Dumating ang grupo sa mansyon ni Eri para sa isang study session. Napakalawak ng enclosure kaya kailangan nilang dumaan sa isang masukal na kagubatan para makarating sa bahay. Ang mga batang babae ay sumakay, habang ang mga lalaki ay napipilitang lumakad sa isang mapanlinlang na landas. Naunang dumating ang mga babae sa bahay, at nakasalubong nila si Eri na naghihintay sa kanila sa pintuan. Pinuri nila siya sa pagkakaroon ng napakagandang tahanan, at ibinunyag niya na ang kanyang bahay ay isang martial arts dojo na naipasa sa ilang henerasyon. Itinuro niya ang isang talon na ginamit upang pakalmahin ang isip. Isang dojo na ginamit upang maasa ang mga kasanayan sa isang bakuran na ginagamit upang palakasin ang katawan. Ang mga lalaki ay naglalakad sa landas sa bakuran at sa wakas ay nakarating sa bahay. Iniimbitahan silang lahat ni Ari sa loob para simulan ang pag-aaral, ngunit tumutol ang mga lalaki dahil hindi sila makapag-aral kaagad dahil hinihingal na sila. Hindi sila pinapansin ni Eri kaya no choice sila kundi sundan sila sa loob. Pagpasok pa lang nila, kinikilala ng mga lalaki ang lugar bilang isang dojo. Nagtataka sila kung bakit sila dinala ni Eri sa dojo para mag-aral sa halip na dalhin sila sa kanyang silid. Nilinaw niya na napakaliit ng kanyang silid para madala ang napakaraming tao. Itinuro niya na maaari rin silang magsanay sa kanilang mga sword swings at makakuha ng libreng access sa talon mula sa dojo kung kailangan nila ito, na ginagawa itong perpektong lugar upang mag-aral. Ang bawat isa ay nagsimulang pumili ng kanilang mga upuan upang makaupo sila malapit sa taong gusto nila. Si Kaito ay uupo na kasama si Haruka, ngunit si Eri ay nagreserba na ng isang espesyal na lugar para sa kanya na malapit sa kanya. Umupo si Kaito kasama niya, at nabigo si Haruka. Tinanong ni Eri si Kaito kung ano ang kailangan niya ng tulong, at hiniling ni Kaito na turuan siya ng matematika. Nagsisimula sila sa mga coordinate, habang hinihiling ni Hikari kay Haruka na ituro sa kanya ang ibang bagay. Nag-aalok si Shinji na tulungan siya sa anumang paksang nahihirapan siya, ngunit pinutol siya ni Hayato. Pinagalitan niya ito sa paglalagay kay Hikari sa isang mahirap na lugar. Inaalok niya si Hikari ng kanyang mga serbisyo, ngunit tinanggihan ni Hikari ang dalawa at piniling manatili kay Haruka. Pinuri siya ni Kaito sa tamang pagpili, ngunit ang mga lalaki ay naglagay ng mga salita sa kanyang bibig na ikinahihiya niya. Napagtanto ni Eri na ang bawat anyo ng kapayapaan ay nawala sa alisan ng tubig. Iminungkahi niya na magpalamig ang grupo sa talon, ngunit tinutulan ni Kaito ang kanyang biglaang desisyon. Gayunpaman, lahat ng iba ay sumang-ayon na pumunta sa talon, kaya't sumuko si Kaito sa peer pressure at pumayag na samahan sila. Ang lahat ay nagpalit ng kanilang mga gamit sa paglangoy, ngunit ang tubig ay napakalamig kaya ang mga lalaki ay natatakot na pumasok. Gayunpaman, ipinapakita ng mga batang babae na mayroon silang mas malalaking kahon na kaysa sa mga lalaki. Humakbang sila sa ilalim ng talon at sinimulan ang pagninilay para malinis ang kanilang isipan. Tinapos ng mga babae ang kanilang meditation session at lumabas ng talon. Napakagaan ng pakiramdam nila pagkatapos ng kanilang session na inirerekomenda nila ito sa mga lalaki. Nagpasya ang mga lalaki na subukan ito para hindi sila madaig ng mga babae.
Lumakad sila sa ilalim ng talon at sinimulan ang kanilang sesyon ng pagninilay. Pagkatapos ng buong araw sa bahay ni Eri, ang mga lalaki ay napakalamig na nakalimutan nila ang lahat ng kanilang pinag-aralan. Samantala, tuwang-tuwa ang mga batang babae na nagkaroon sila ng magandang oras. Inaasahan nilang magkaroon ng isa pang sesyon ng pag-aaral kasama si Eri. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paggalugad sa piitan, ngunit pinagalitan sila ni Lutelia sa pagbabakasyon kapag marami pang gawaing dapat gawin. Kinumbinsi siya ni Hakari na tumingin sa maliwanag na bahagi dahil mayroon na silang sapat na lakas upang ipagpatuloy ang kanilang paggalugad. Pinayuhan ni Miko si Hakari na magdahan-dahan, ngunit sinabi sa kanya ni Hakari na siya ay nasa Cloud9 sa nakalipas na ilang araw. Napakasarap ng kanyang pakiramdam na umaasa siyang maging isang bayani tulad ni Kaito. Narinig ni Kaito ang kanyang nais, ngunit siya ay nag-ambala ni Sylphie, na nagpaalam sa kanya na ang mga halimaw ay papalapit. Inutusan niya itong gamitin ang kanyang Song of the Valkyrie para mapahusay ang kanilang mga kakayahan. Nakulong ni Hakari ang mga halimaw gamit ang kanyang pinahusay na pader ng yelo. Inutusan ni Kaito si Berulia na ibagsak ang mga butiki habang binababa nila ni Eri ang mga silver orc. Agad silang kumilos at pinawi ang mga halimaw. Higit pang mga orc ang lumabas mula sa piitan at si Miko ay gumawa ng kanyang spell, na lumilikha ng mga ilusyon sa pagsasayaw. Sinundan ni Snatch at Eri ang kanyang pag-atake at pinabagsak nila ang mga umuusbong na orc. Ang kanta ni Sylphie ay nagbibigay kapangyarihan kay Hakari hanggang sa pakiramdam niya ay kaya niyang sakupin ang mundo. Higit pang mga orc ang lumabas mula sa piitan, ngunit madali niyang nakulong ang mga ito gamit ang kanyang ice column. Nagtulungan sina Kaito at Berulia para pabagsakin ang mga halimaw. Nagulat si Kaito na napakadali nilang naibagsak ang level 9 monster. Inaasahan niyang lalaban pa sila dahil malayo na ang narating nila sa piitan. Sinira ni Lutelia ang kanyang victory lap sa pamamagitan ng pagmamakaawa na pinigilan niya itong ipakita ang kanyang mga bagong kasanayan. Sabik na sabik siyang ipakita ang kanyang mga bagong kakayahan na maaari siyang sumabog sa pananabik. Pinakalma siya ni Kaito at binibigyan siya ng magic core para palakasin ang kanyang nerbiyos. Nagpapahinga ang grupo para magpalamig. Ang grupo ay nagsimulang panunukso sa isa't isa ng mapaglaro, at si Hakari ay natutuwa na ang lahat ay nagkakasundo. Umaasa siya na ang kanyang kinabukasan ay mapupuno rin ng mga masasaya at masasayang araw. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paggalugad at nakarating sa pasukan ng ika-10 palapag. Tinanong ni Kaito ang grupo kung gusto nilang ipagpatuloy ang paggalugad sa kuweba, at lahat ay sumang-ayon. Labis na kumpiyansa si Hakari kaya pinamunuan niya ang squad sa ika-10 palapag, ngunit bigla siyang inatake sa puso. Napahinto siya sa kinatatayuan niya at napahawak sa dibdib. Bumagsak siya sa lupa habang inaabot siya ni Miko. Binuhat siya ni Miko, ngunit si Hakari ay walang malay at siya ay dumudugo. Natatakot si Miko sa pinakamasamang nangyari, ngunit umaasa siya na makakatagal doon si Hakari. Dinala si Hakari sa ospital bilang isang emergency case. Inaalagaan siya ng mga doktor, ngunit tumanggi si Miko na umalis sa kanyang tabi. Sinusubukang kumbinsihin siya ni Eri na hayaang magpahinga si Hakari dahil tiniyak ng mga doktor na magiging maayos siya, ngunit pinilit ni Miko na manatili sa tabi niya sandali. Itinuro ni Eri na walang silbi ang kanyang presensya dahil binigyan ng mga doktor si Hakari ng ilang gamot na makakapigil sa kanyang paggising sandali. Pinipilit pa rin ni Miko na manatili dahil ayaw niyang umalis sa tabi ni Hakari. Iminumungkahi ni Kaito na gumamit ng potion para gamutin si Miko, ngunit naasar si Hakari. Ipinaliwanag niya na ang mga potion ay hindi sapat na mabisa upang gamutin ang mga kondisyon ni Hakari dahil ang mga ito ay mabuti lamang para sa pagpapagaling ng mga sugat at maliliit na sugat. Nalaman ni Kaito na mas alam ni Miko ang kalagayan ni Hakari kaysa sa ipinapaalam niya. Tinanong niya ito, ngunit nag-ambala sila ng mga magulang ni Hakari, na kararating lang sa ospital. Nagmamadali ang mga magulang sa kanyang kama habang si Miko ay labis na humihingi ng paumanhin sa pagpayag na mangyari ang gayong suliranin sa kanilang anak na babae. Iwagayway nila ang kanyang paghingi ng tawad at sa halip ay nagpasalamat sila sa paggugol ng maraming oras sa kanilang anak na babae. Nagpapasalamat din sila kina Kaito at Eri sa palaging pagsuporta kay Miko at pagpaparamdam sa kanya ng pagpapahalaga. Naaalala nila kung gaano kasaya si Hakari sa pagpunta sa park kasama ang grupo. Si Miko ay dinaig ng emosyon kaya tumakbo siya palabas ng silid. Humingi ng paumanhin sina Kaito at Eri sa mga magulang ni Miko para sa kanyang pagpapakita, at hinabol nila siya. Pumunta sila sa labas upang makita ang ibang mga bata na naglalaro sa nyebe at magsaya kasama ang kanilang mga magulang. Ipinunto ni Hakari na sobrang saya ng mga bata kaya nakangiti sila.
Gayunpaman, masama ang pakiramdam niya na hindi na makangiti si Hikari tulad ng dati. Una niyang nakilala si Hikari sa isang card shop. Siya ang naghaharing kampyon ng larong baraha, ngunit humarap si Hikari para hamunin siya. Inaasahan ni Miko na magiging blowout ang laban dahil mayroon siyang mga pambihirang card, ngunit itinugma ni Hikari ang kanyang mga card. Iniisip niya kung si Hikari ay mula sa isang mayamang tahanan, na magpapaliwanag kung paano niya nakuha ang mga pambihirang card. Kahit na si Hikari ay mayroon ding magagandang card, ang mga card ni Miko ay mas nababagay sa kanyang estilo kaysa kay Hikari, kaya siya ay nanalo. Tinanong niya si Hikari kung bakit hindi siya nakakuha ng mga card na angkop sa kanyang playstyle, at ipinaliwanag ni Hikari na sinusubukan lang niyang makakuha ng mga card na katulad ng deck ni Miko dahil mahal na mahal niya siya. Nag-alok si Miko na tulungan si Hikari na bumuo ng deck na angkop para sa kanyang defensive playstyle. Naging matalik na magkaibigan ang magkapares pagkatapos nitong unang pagkakita. Bored na bored si Miko noon sa card shop dahil madali niyang pinupunasan ang sahig sa bawat challenger na lumalapit sa kanya. Ngunit pagkatapos na makilala si Hikari, hindi na siya nagkaroon ng oras na magsawa muli. Mula sa araw na iyon, ginawa nila ang lahat ng magkasama, at kumbinsido si Miko na palagi silang mananatiling magkasama magpakailanman. Isang paired card tournament ang dumating, at nagpa siya silang magparehistro bilang isang pares. Bago magsimula ang tournament, nagpa siya si Miko na magsagawa ng case study ng kanyang mga potensyal na kalaban. Humanga si Hikari sa pagiging masele ng kanyang pag-aaral, ngunit ipinaliwanag ni Miko na ito ay isang pangunahing diskarte sa laro. Nagsimula ang torneo, at ang pares ay madaling nakipagtalo sa iba pang mga kalahok at lumabas bilang mga nanalo. Ginawaran sila ng tournament cup, at ipinagmamalaki ito ni Hikari. Ibinigay niya ito kay Hikari para ay angat din ang trophy, ngunit biglang bumagsak si Hikari. Dinala siya sa ospital, ngunit sa kanyang pagpunta sa ICU, humingi ng paumanhin si Hikari dahil hindi niya sinabi kay Miko ang kanyang sikreto. Tinanong siya ni Miko kung ano ang sikreto niya, ngunit nawala ng malay si Hikari. Dumating ang mga magulang ni Hikari sa ospital, at ipinaalam sa kanila ni Miko na siya ay nasa ICU. Noon ay sinabi ng mga magulang ni Miko kay Hikari ang katotohanan tungkol sa kanyang karamdaman. Nagulat si Kaito na inilihim niya ang lahat ng ito mula nang magkasama sila. Hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya, ngunit nag-aalangan si Miko na pag-usapan ito. Pinipilit ni Kaito si Miko na ibuhos ang butil, ngunit pinigilan siya ni Eri dahil hindi ito ang tamang oras. Lumapit ang ama ni Miko sa likuran nila at nag-alok na sabihin kay Kaito ang lahat tungkol sa kanyang karamdaman. Ipinaliwanag niya na ang kanyang sakit ay nagdudulot ng kabuuang organ failure sa paglipas ng panahon, at walang lunas para dito. Sa huling pagkakataon na siya ay bumagsak, sinabi sa kanila na maaaring hindi siya makaligtas upang makita ang bagong taon kung siya ay muling bumagsak. Iniisip ni Kaito kung alam ba ni Hikari ang tindi ng kanyang karamdaman. Inamin ng ama ni Hikari na alam niya dahil nalaman niyang may mali sa kanya, kaya pinilit niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang sakit. Nagulat si Eri dahil hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng sakit. Ipinaliwanag ni Miko na pinipigilan ng mga gamot na inireseta ng mga doktor ang mga sintomas ni Hikari. Itinuro din niya na habang ginalugad ang piitan, nadagdagan nila ang stamina, na bumubuo sa kakulangan ni Hikari. Nagulat ang ama ni Hikari nang malaman nila na ginagalugad nila ang mga piitan tuwing Sabado at Linggo dahil palaging sinasabi sa kanya ni Hikari na bumibisita sila sa parke. Humingi ng paumanhin si Miko sa panlilinlang sa ama ni Hikari, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang dapat ihingi ng tawad dahil sigurado siyang iyon ang gusto ni Hikari. Nagtataka si Kaito kung bakit patuloy na isinasapanganib ni Hikari ang kanyang buhay upang tuklasin ang mga piitan sa kabila ng kanyang kritikal na kondisyon. Ikinwento ni Miko ang oras na una niyang nakita ang isang artikulo na nagsasaad na ang isang mahimalang gamot na makakapagpagaling ng anumang sakit ay random na umusbong sa piitan. Ang lunas na ito ay tinatawag na elixir, at karaniwan itong ibinebenta sa mga auction para sa milyon-milyon. Sumilip si Hikari sa balikat ni Miko at napagtantong binabasa niya ang tungkol sa elixir. Inisip niya kung tutuklasin ni Miko ang piitan para sa elixir, ngunit mas nag-aalala si Miko na lumabas siya ng ospital nang hindi pinalabas. Sinubukan ni Miko na iwasan ang tanong dahil sigurado siya na gustong tuklasin ni Hikari ang piitan kasama niya. Ipinaliwanag niya na masyadong mapanganib ang piitan, lalo na't wala silang alam tungkol dito. Gayunpaman, hindi umatras si Hikari dahil ayaw niyang ilagay ni Miko sa panganib ang sarili para sa kanyang kapakanan. Pinilit niyang sumama, kaya inanyayahan siya ni Miko sa kanilang sekretong lugar para pag-usapan ang mga bagay-bagay.
Ipinaliwanag ni Hikari na ang paghahanap ng elixir ay magbubunga ng lunas para sa lahat ng nagdurusa sa kanyang kondisyon. Hindi niya gustong itulak ang napakalaking responsibilidad kay Miko, ngunit tiniyak sa kanya ni Miko na hindi niya siya binibigyan ng higit sa kaya niyang hawakan. Napagtanto ni Miko na hindi niya mababago ang isip ni Hikari dahil determinado pa rin siyang sumunod sa kanya. Nagpasya siyang pagbigyan ng kanyang mga kahilingan, at natutuwa si Hikari na magkakasama silang tuklasin ang piitan. Desidido si Hikari na hanapin ang elixir at maging bayani sa lahat ng nagdurusa sa kanyang kondisyon. Ang ama ni Miko ay labis na humanga na itinuring pa rin niya ang interes ng ibang tao kaysa sa kanyang sarili sa kabila ng kanyang kalagayan. Nagpapasalamat siya na mayroon siyang mga kaibigan tulad ni Miko at Kaito sa paligid niya upang suportahan ang kanyang pangarap at tumulong sa paggalugad ng piitan. Sinabi ni Miko sa ama ni Hikari na ginagawa lang niya ang lahat para maging bayani si Hikari para maging bayani siya sa iba. Humingi siya ng tawad kina Eri at Kaito dahil sa matagal na paglihim ng kalagayan ni Hikari. Iwagayway nila ang kanyang paghingi ng tawad at tinitiyak sa kanya ang kanilang suporta sa paghahanap ng elixir. Matapos marinig ang gayong nakakaantig na kwento, nagpasya silang mag-explore ng mas malalim sa piitan sa susunod na araw dahil ang halimaw na bumaba ng elixir ay mas malamang na nasa mas mababang antas. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paggalugad sa ika-10 antas. Sila ay tinatanggap ng isang dagat ng buhangin at isang stampede ng mga halimaw na kamelyo. Agad na binigay ni Kaito si Sylphie na gamitin ang kanyang Song of the Valkyrie para mapahusay ang kanilang mga kakayahan. Sumunod si Sylphie, at inutusan ni Kaito si Miko na kunin ang kamelyo sa kanan. Inutusan din niya si Eri na kunin ang kamelyo sa kaliwa habang inaalagaan niya ang nasa gitna. Nag-aalok si Berelia na ibaba ang gitnang kamelyo, at pinayagan siya ni Kaito. Nagprotesta si Luke Ilia dahil si Kaito ay naglalaro ng mga paborito. Gusto rin niyang sumabak sa labanan, ngunit hindi siya pinapayagan ni Kaito na gamitin ang kanyang gluttony spell hanggat gusto niya. Mahusay na iniiwasan ni Kaito ang kanyang mga akusasyon habang nakikipaglaban ang grupo sa mga kamelyo. Ginamit ni Miko ang kanyang ilusyon na spell para maisayaw ang unang kamal at pagkatapos ay sakupin ni Miko kung sino ang bumaba nito gamit ang barrage of spines nito. Ginagamit ni Eri ang kanyang side upang ibagsak ang pangalawang kamelyo sa kanyang advanced na opens iba na welga. Si Berulia ay sumasayaw sa paligid ng huling kamelyo at pagkatapos ay ibinaba ito gamit ang isang hampas ng espada. Naghulog ang kamelyo ng mahiwagang kristal at inihandog ito ni Berulia kay Kaito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito isang elixir. Hindi nabigla si Kaito dahil alam niyang hindi ganoon kadaling makahanap ng isang milagrong lunas. Nagpasya silang magpatuloy sa paggalugad sa piitan at pagpatay ng mga halimaw hanggat kinakailangan upang makuha ang elixir. Ang grupo ay tumatagal ng 1 minuto upang mag-rehydrate dahil ang lugar ng disyerto ay napakainit. Ngunit biglang may naramdaman si Berulia na kakaiba. Ibinigay niya kay Kaito ang isang ulo, at si Kaito ay nagtataka kung ano ang mali. Nagbabala si Sylphie na malapit na siyang atakihin mula sa ilalim ng buhangin, ngunit hindi siya tumugon sa oras. Isang sandworm ang lumabas mula sa buhangin sa ibaba ng kanyang mga paa at pumulupot sa kanya. Napagtanto ni Luke Ilia na ang uod ay ganap na hindi kumikilos kay Kaito. Ito ang kanyang pagkakataon upang subukan ang kanyang kakayahan, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang apoy ng pagkasira, ngunit pinigilan siya ni Sylphie. Itinuro niya na ang kanyang spell ay masunog si Kaito sa isang malutong dahil siya ay nakikipag-ugnayan sa uod. Ginamit ni Miko ang kanyang ilusyon na spell sa halip na palayain ng uod si Kaito. Ang uod ay mahina na ngayon, at sinisikap ni Luke Ilia na gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanyang spell ng apoy. Ngunit natalo siya ni Berulia. Inatake niya ang uod nang may tumaas na mali siya dahil nasaktan nito si Kaito, at hiniwa niya ito sa mga piraso. Galit na galit si Luke Ilia kay Berulia dahil sa pagnanakaw ng kanyang spotlight kaya nagsimula siyang magtampo, ngunit ipinangako ni Kaito na hahayaan siyang humawak sa susunod na halimaw. Pagkatapos ng kanilang paggalugad, pumunta sila upang bisitahin si Hikari sa ospital. Natutuwa silang matagpuan ang kanyang malay, at ikinwento nila sa kanya ang kanilang pakikipagsapalaran sa piitan. Sabik na makalabas si Hikari sa ospital para maipagpatuloy niya ang pagtulong sa kanyang ice magic sa tuwing tuklasin nila ang piitan. Inaasahan din ng lahat na makabalik siya sa koponan. Umalis ang tatlo sa kanyang silid, at sinimulan ni Miko na ilabas ang kanyang mga mata. Nagtataka siya kung paano pa rin nagagawa ni Hikari ang napakagandang ngiti, sa kabila ng kanyang sakit. Nagpa siya si Eri na ihatid siya pauwi bago siya umalis.
Ipinaalala niya kay Kaito na naghahangad siyang maging isang bayani na kayang protektahan ang lahat ng kanyang minamahal at pinapahalagahan. Itinuro niya na ginagawa niya ang lahat para protektahan si Hikari. Ang kanyang mga salita ay tumama ng malapit sa tahanan na nag-uudyok sa mga alaala ng nakaraan ni Kaito kung saan ang parehong mga salita ay binigkas. Gayunpaman, hindi niya matandaan kung sino ang nagsabi sa kanila. Sa kanyang pag-uwi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Haruoka, na nag-check-in kay Hikari. Isinasaalang-alang ni Kaito ang pagsisinungaling tungkol sa kanyang kalagayan. Sa kamatangkad na naaalala niya kung saan niya narinig ang mga salita noon. Noon, inaakusahan ni Haruoka ang kanyang ama na nagsisinungaling sa kanya dahil nangako itong hindi na siya babalik sa piitan. Ipinaliwanag ng kanyang ama na kailangan niyang tuklasin ang piitan dahil gusto niyang matuklasan ang mga sikreto nito. Ginagawa lang niya ang kanyang makakaya para mapadali ang buhay ng iba. Pinalalakas ng alaalang ito ang determinasyon ni Kaito. Nangako siyang tatawagan si Haruoka pabalik, at tinapos niya ang tawag. Bumalik siya sa piitan upang magpatuloy sa paggalugad bago ito magsara para sa araw na iyon. Nagulat si Luke Ilya na bumalik siya sa mga piitan pagkatapos umalis ang iba. Binalaan siya ni Sylphie na mag-ingat dahil may mga halimaw sa ilalim ng buhangin. Isang buhangin na hukay ang biglang lumitaw, at isang malaking sand crab ang lumabas mula sa hukay. Naninindigan si Kaito dahil desidido siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para mapadali ang buhay ng iba. Tinapos ni Kaito ang kanyang paggalugad at nagsimulang umuwi. Sumilip si Hikari sa kanyang bintana at nagkataon na nakita siyang pagod na naglalakad pa uwi. Masama ang pakiramdam niya na ipinipilit nito ang sarili para lang makuha ang elixir. Umuwi si Kaito at agad na naghilamos ng mainit na tubig. Nilubog niya ang kanyang sarili sa tubig. Ngunit nag-aalala ang kanyang ina dahil medyo late na siyang umuwi. Siya ay nagbabala sa kanya na huwag magtrabaho ng labis sa kanyang trabaho, at ipinangako niyang dahan-dahan ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, ang guro ni Kaito ay kumukuha ng klase sa kasaysayan ng paglapag sa buwan, ngunit wala si Kaito. Nag-aalala si Haruoka, ngunit bigla siyang pumasok sa mga pintuan ng klase na mukhang magulo. Humihingi siya ng paumanhin dahil nahuli siya sa klase dahil late siyang nakatulog. Tinukoy din ng kanyang guro na siya ay umaarte kamakailan. Nangako si Kaito na babaguhin ang kanyang kamakailang pag-uugali. Sa panahon ng recess, nag-aayos sina Hayato at Shinji na bisitahin si Hikari sa ospital. Inaanyayahan nila si Haruoka na sumama, ngunit nagpasuri siya dahil hindi siya makakarating. Natutulog si Kaito sa buong yugtong ito hanggang sa susunod na klase. Sa pagsasara ng paaralan, ang ibang mga lalaki ay nag-aalala para kay Kaito dahil siya ay natutulog na parang buntis. Ipinaliwanag ni Kaito na siya ay inaantok nitong mga nakaraang araw dahil hindi niya mapawi ang ilang pagod. Tinitiyak niya sa kanila na ayos lang siya, ngunit hindi nila binibili ang kanyang mga dahilan. Nagsimulang maglakad si Kaito, at nagtataka ang mga lalaki kung bakit hindi siya sumama upang bisitahin si Hikari. Ipinaliwanag niya na siya ay papunta sa piitan upang ipagpatuloy ang pagbagsak ng mga halimaw at paghahanap ng elixir. Ang mga lalaki ay nagmumuni-muni sa pagsunod sa kanya at pagpapahiram sa kanya ng isang kamay, ngunit sila ay may kamalayan sa sarili. Napag-isipan nilang makakasagabal lang sila kay Kaito dahil sila ay mga kampon kumpara sa mga halimaw na kakalabanin ni Kaito sa mas mababang antas ng piitan. Nagpasya silang bisitahin si Hikari ng mag-isa, at nagpaalam sila kay Kaito. Sa ospital, ini-entertain nila si Hikari sa mga card games. Si Hayato ay patuloy na nawawalan ng labis na siya ay nadidismaya. Hinahamon niya si Hikari sa isa pang laro ng card, ngunit sinabi ni Shinji sa kanya na kunin ang kanyang L dahil hindi niya kailanman matatalo si Hikari sa isang laro ng baraha, kahit na binigyan siya ng 1,000 taon ng oras ng paghahanda. Sumang-ayon si Hikari sa kanya dahil itinuro sa kanya ni Miko ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga laro ng baraha at wala pang nakatalo sa kanya. Nangako siyang magdadala ng video game sa susunod niyang pagbisita at bugbugin siya, ngunit ibinunyag niya na mas mataas ang level niya sa video game dahil itinuro rin iyon ni Miko sa kanya. Nagpasya ang mga lalaki na umalis, na nangangakong bibisita sa ibang pagkakataon. Hiniling ni Hikari sa kanila na ipaabot ang kanyang pagbati kay Haruoka at pasalamatan siya para sa mga regalo. Nagpapasalamat siya na sinusuri pa rin siya ni Haruoka sa pamamagitan ng mga text, ngunit nalulungkot siya na hindi niya ito binisita ng personal. Si Hayato at Shinji ay gumawa ng dahilan para kay Haruoka at ipinaliwanag na hindi niya maaaring bisitahin si Hikari dahil natatakot siya sa masikip na parke. Nagtataka si Hikari kung kamag-anak si Haruoka kay Captain Katsuragi.
Nagbabasa siya ng ilang libro habang nasa admission at nakita niya ang isang inilathala ni Captain Katsuragi mula sa kanyang larawan. Napansin ni Hikari ang ilang pagkakatulad ni Kapitan Katsuragi at Haruka. Inamin ni Hayato na si Kapitan Katsuragi ang ama ni Haruka. Si Kapitan Katsuragi ay nawala kaagad pagkatapos niyang ipahayag na nakarating siya sa ika-41 palapag ng piitan. Nalaman ni Hikari na hindi makakapunta si Haruka sa parke dahil magti-trigger ito ng trauma mula sa kanyang nakaraan. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit tumanggi si Haruka na bisitahin siya. Nanunumpa siyang gagaling kaagad para ma-explore niya ang piitan. Plano niyang dumaan sa 41st floor para mahanap niya si Captain Sumeiraji, na bilang siya ay optimistic na ito ay buhay pa. Hinihikayat siya ni Hayato na magpagaling sa lalong madaling panahon upang mahanap nilang lahat si Kapitan Katsuragi at makakabisita si Haruka sa parke dahil wala siyang anumang trauma na nakatali dito. Samantala, ginalugad ni Kaito ang piitan kasama sina Eri, Miko at ang kanyang mga katulong. Nakatagpo sila ng isang mataas na antas ng Sphinx at pinahusay ni Sylphie ang kanilang mga kakayahan sa kanyang kanta ng Valkyrie. Ang Sphinx ay dumura ng bowl ang apoy sa grupo, ngunit hiniwa ito ni Berulia sa kalahati. Ibinigay ni Kaito kay Lucilia ang spotlight upang subukan ang kanyang bagong spell. Siya ay nagcast ng kanyang apoy ng destruction spell sa Sphinx, ngunit ito shrugs off. Nagsimulang maningil ang Sphinx sa kanya, ngunit tinamaan ito ni Miko gamit ang kanyang illusion spell. Sinundan ni Eri ang kanyang nakakasakit na side slash, habang sina Miko at Snatch ay nagtutulungan upang i-barrage ang Sphinx gamit ang mga bala at spine. Ginamit ni Kaito ang kanilang distraction para makalusot sa ilalim ng Sphinx at mabutas ang mahina nitong lugar gamit ang kanyang punyal. Tinalo nila ang Sphinx at nag-level up mula sa mga experience point nito. Itinuro ni Sylphie ang pagbagsak ng item ng halimaw, umaasa na ito ay isang elixir, ngunit nilinaw ni Kaito na ito ay isang magic cord lamang. Hinihikayat niya ang grupo na ipagpatuloy ang paggalugad ng mas malalim sa kuweba upang makuha nila ang kanilang kamay sa elixir. Pagkatapos maglibot para sa araw, lumiko sila sa kanilang bulwagan sa receptionist. Gusto niyang hatiin ang bayad sa 3, ngunit hiniling ni Kaito na hatiin niya ito sa 4 at ilagay ang bahagi ni Hikari sa kanyang account dahil bahagi siya ng kanilang partido. Uuwi na sila, ngunit iminumungkahi ni Kaito na ipagpatuloy nila ang paggalugad sa piitan sa tuwing libre sila sa mga karaniwang araw. Sina Eri at Miko ay sumang-ayon na sumali sa paggalugad tuwing sila ay libre. Umuwi si Kaito para manood ng ilang video tungkol sa paggalugad sa piitan at ang uri ng mga halimaw na naguhulog ng mga bihirang item tulad ng elixir. Nagpasya siyang basahin ang tungkol sa mga halimaw sa ika-12 palapag at nagpuyat buong gabi. Kinabukasan, nakatulog siya sa klase. Sa malapit na paaralan, nagmamadali siyang umalis, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Pinapayuhan siya ng mga ito na magpahinga ng isang araw mula sa paggalugad sa kuweba at magsaya sa kanila. Ibinunyag ni Haruka na alam niyang pinipilit niya ang kanyang sarili ng husto dahil gusto niyang tulungan si Hikari, ngunit sinabi niya sa kanya na magdahan-dahan. Sinabi sa kanya ni Kaito na hindi siya mapakali kapag ang kanyang kaibigan ay lumalaban para sa kanyang buhay at hindi niya ginawa ang lahat sa abot ng kanyang makakaya upang makahanap ng lunas. Tumungo siya sa piitan at naghahanda upang ipagpatuloy ang paggalugad kasama sina Sylphie, Lucilia at Berulia. Habang papababa na siya sa hagdan, nawalan ng balanse si Kaito at nahulog. Napansin ni na Sylphie at Lucilia na mukhang pagod si Kaito. Iminumungkahi ni Berulia na magpahinga siya ng isang araw para gumaling at ipagpatuloy ang paggalugad sa ibang araw. Inalis ni Kaito ang kanilang mga alalahanin at nangakong babalik kung ang mga bagay-bagay ay nagiging labis na upang mahawakan. Gusto lang niyang i-scout out ang 12th floor para mas maging handa. Kapag kumpleto na ang party, bumaba ang grupo sa hagdan at nakarating sa iced out na ika-12 palapag. Hindi maramdaman ni Sylphie ang anumang halimaw, kaya iminumungkahi ni Kaito na mag-scout pa sila ng kaunti upang makita kung may makakasalubong sila. Lumipat sila sa antas, ngunit hindi nila maramdaman ang isang buhay na bagay sa sahig na iyon. Nakikita nila na kakaiba at nakakatakot, ngunit napagpasyahan nila na ang sahig ay hindi kaaya-aya para sa mga halimaw. Nagpasya si Kaito na bumalik, ngunit biglang may naramdaman si Sylphie na kakaiba. Nagbabala siya na mayroong isang bagay na mabilis na papalapit sa kanila, kaya ang grupo ay nakahanda upang labanan. Isang kolonya ng mga paniki ang lumilipad palabas sa kadiliman, ngunit may isang napakalaking bagay na sumusunod sa kanila. Biglang, ilang dosenang halimaw na baboy ang lumabas mula sa kadiliman, at napagtanto nila na ang mga baboy ay nasa isang stampede. Iminumungkahi ni Sylphie na umatras dahil hindi sila mabubuhay kung harapin nila ang hog stampede.
Gumagawa siya ng isang kalasag at sinubukan nilang tumakas, ngunit ang mga baboy ay nakakakuha sa kanila, napakabilis na napagtanto nilang hindi sila makakatakas. Wala silang choice kundi tumayo at lumaban. Inutusan ni Kaito si Sylphie na i-buff ang kanilang mga kakayahan gamit ang kanyang Song of the Valkyrie, at inatake ni Luxelia ang mga hog gamit ang kanyang apoy ng pagkawasak. Tinatanggal ng kanyang spell ang unang alon ng mga hogs, ngunit halos walang ginagawa sa mga kasunod na baboy. Nagpatuloy ang stampede, kaya sina Kaito at Berulia ay sumama sa laban at pinabagsak ang mga hogs ng malapitan. Sumama din si Sylphie at inaatake ang mga baboy gamit ang mga magic icicle. Nakakakuha sila ng napakaraming karanasan at mahiwagang kristal mula sa pagpatay sa mga baboy kaya nag-level up sila. Natuwa si Kaito dito, ngunit sa pagliko niya para ipagpatuloy ang laban, nawalan siya ng balanse. Sinasamantala ng baboy ang pagkakataong ito para hampasin siya ng isang brutal na tackle. Sumunod ang iba pang mga baboy, at nagpapatakbo sila ng tren sa pamamagitan ni Kaito, na binabawasan ang kanyang HP sa kritikal na antas. Tumalon si Berulia sa kaguluhan at hiniwa ang mga hogs para iligtas si Kaito. Inutusan siya ni Sylphie na dalhin si Kaito sa ligtas na lugar habang pinipigilan nila ang mga rumaragasang hogs. Nagtataka si Berulia kung paano nila pipigilan ang mga hogs ng mag-isa, at tinitiyak nila sa kanya na pipigilan nila ang mga ito gamit ang mga bagong kasanayan na nakuha nila mula sa pag-level up. Binuhat ni Berulia si Kaito at nagsimulang umatras habang si Sylphie at Luxelia ay naghahanda sa kanilang mga spell. Si Sylphie ay nagpatawag ng isang malaking kidlat na may isang spell, habang si Luxelia ay nagpatawag ng isang piercing column ng apoy. Binato nila ang kanilang mga spell sa hogs at nilipol sila, habang dinadala ni Berulia si Kaito sa ligtas na lugar. Habang unti-unti siyang nawalan ng malay, inilagay siya ni Berulia sa isang ligtas na lugar at desperadong sinubukang gamitin ang Dark Cure para gamutin ang kanyang mga sugat, ngunit hindi tumutugon si Kaito. Nakipagkita sa kanya sina Sylphie at Luxelia at ipinaliwanag niya sa kanila ang sitwasyon, umaasang may magagawa sila para matulungan si Kaito dahil wala na siya sa mana. Tumalon si Luxelia kay Kaito at binigyan siya ng isang malakas na hampas, na nagbabantang papatayin siya mismo kapag namatay siya sa kanya. Si Sylphie ay sumusubok ng isang aktwal na solusyon sa pamamagitan ng pagbibigay kay Kaito ng magic potion ng pagpapagaling, ngunit hindi niya ito kayang lunukin, kaya nagpasya siyang pakainin ito sa kanya. Nagseselos si Luxelia at sumama din kay Sylphie para pakainin si Kaito. Sandaling nagkamalay si Kaito at nagpasalamat sa mga babae sa pagligtas sa kanya. Masaya ang mga katulong na nakalabas na sila sa gubat, ngunit muling bumagsak si Kaito. Nagising siya sa ospital at pumasok ang doktor upang suriin siya sa presensya ng receptionist. Habang sinusuri ng doktor ang kanyang vitals, pumasok sina Eri at Miko sa silid na nagtataka kung ano ang nangyari kay Kaito. Ipinaliwanag ng receptionist na nasagasaan siya ng stampede at nag-aalala sila na siya ay malubhang nasugatan. Pinatulog ng doktor ang kanilang mga alalahanin sa pamamagitan ng pagturo na gumaling na ang kanyang mga sugat salamat sa mga potion na ibinigay sa kanya ni Luxelia at Sylphie. Iminungkahi ng doktor na hayaan nilang magpahinga si Kaito pansamantala, at pumayag ang receptionist na mag-back out at i-save ang mga tanong para sa ibang pagkakataon. Si Miko ay hindi pa rin makapaniwala na isang hog stampede ang bumangga kay Kaito. Napagpasyahan nila na siya ay isinumpa ng malas dahil napakaraming kapos palad na mga suliranin ang sumapit sa kanya. Lumapit si Miko kay Kaito at tinanong kung ayos lang siya. Nataranta si Kaito at inamin niya na natakot siya nang tamaan siya ng stampede. Si Kaito ay nakalabas na sa ospital. Inalok ni na Eri at Miko na ihatid siya pauwi, ngunit hindi siya tumugon dahil nawawala siya sa pag-iisip. Tinawag ni Miko ang kanyang pangalan, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Magiliw niyang tinanggihan ang kanilang kahilingan at tumakbo patungo sa istasyon. Dismayado si Kaito sa sarili niya. Pakiramdam niya ay nabigo siya kay Hakari dahil hindi niya makuha ang elixir. Tahimik siyang humihingi ng paumanhin sa kanya habang pauwi na nakayuko ang ulo. Kinabukasan, binisita ni Kaito si Haruoka sa ospital. Lumuhad siya para humingi ng paumanhin sa hindi niya pagsasaalang-alang sa kalagayan niya habang ginalugad nila ang mga piitan. Nang tamaan siya ng hog stampede, natakot siya na mamamatay siya. Doon niya napagtanto na ganoon pala ang nararamdaman ni Haruoka sa tuwing nag-e-explore sila. Palagi siyang natatakot para sa kanya dahil inilalagay niya ang kanyang sarili sa panganib upang matuklasan ang mga lihim ng piitan. Sinusubukan lang niyang tularan si Captain Katsuragi, na namuno sa Special Dungeon Exploration Squad. Bagamat pinangunahan niya sila upang makamit ang mga kabayanihan sa piitan, siya ay binatikos ng husto sa sandaling siya ay nawala. Dahil dito ay nalungkot si Haruoka,
at pinagalitan ni Kaito ang sarili dahil wala siyang magawa. Noon, sumumpa siya na patunayan na mali ang mga sumasaway at gagawin ang hindi magagawa ni Kapitan Katsuragi. Nais niyang matuklasan ang mga lihim ng piitan at patunayan sa lahat na si Kapitan Katsuragi ay isang tunay na bayani, kaya hindi na muling masama ang pakiramdam ni Haruoka. Gayunpaman, ipinagtapat niya na siya ay masyadong natatakot na bumalik sa piitan at ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Humingi siya ng tawad kay Haruoka sa pagkabigo sa kanya dahil nawalan siya ng lakas ng loob. Inamin ni Haruoka na una niyang ginalugad ang piitan para sa kanyang kapakanan, ngunit nilinaw na iba na ang mga bagay ngayon dahil itinutulak niya ang kanyang sarili na iligtas si Hikari. Noong bata pa si Haruoka, itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang isang bayani ay isang taong nagtitiis sa kawalan ng katiyakan at panganib para protektahan ang iba. Noon, masyado pa siyang bata para umintindi, pero gustong maging bayani ng kanyang ama para maprotektahan niya ang lahat, lalo na ang mga malalapit sa kanya. Naiintindihan na ngayon ni Haruoka kung ano ang ibig niyang sabihin, at kinikilala niya na si Kaito ay kapwa nila bayani ni Hikari. Inamin ni Haruoka na lagi siyang nag-aalala sa tuwing pumapasok si Kaito sa mga piitan dahil natatakot siyang hindi na niya ito makikita. Gayunpaman, gusto niyang ipagpatuloy niya ang paggalugad para sa kapakanan ni Hikari dahil ito ang tanging paraan upang mailigtas siya. Nabuhayan si Kaito sa kanyang mga salita, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang kailangan niyang galugarin sa piitan at ang uri ng mga halimaw na naguhulog ng elixir. Pinayuhan siya ni Haruoka na gawin kung ano ang nasa loob ng kanyang kapangyarihan, at pansamantalang pinag-isipan ni Kaito ang kanyang pahayag. Bigla siyang nakakuha ng magandang ideya, at pinasalamatan niya si Haruoka para sa mga pointer. Bago siya umalis, pinangakoan siya ni Haruoka na uuwi siya ng ligtas. Nangako siyang babalik sa isang piraso, at agad siyang nagtipon kasama ang grupo sa piitan. Ipinaliwanag niya na gusto niyang panatilihin ang pagsasaka ng slime sa itaas na antas ng piitan dahil naaakit sila sa kanya. Iniisip niya na ito ang magiging pinakamadaling paraan upang makakuha ng elixir dahil nakakuha siya ng mga bihirang item tulad ni Luxelia at Sylphie mula sa itaas na antas dati. Hindi sumasang-ayon si Miko sa kanyang plano dahil pakiramdam niya ay swerte lang iyon, ngunit naisip ni Eri na maaaring tama si Kaito. Pagsang-ayon ni Sylphie kay Kaito. Itinuro niya na lahat sila ay nagkita para sa tanging layunin ng paghahanap ng elixir at gawin itong magagamit sa lahat ng nangangailangan nito. Nangako siyang susundan si Kaito hanggat kinakailangan para makuha ito. Ang lahat ay nanalo sa pamamagitan ng kanyang nakakumbinsi na argumento, at nangangako silang magsasaka ng maraming slimes hanggat kinakailangan upang makuha ang elixir. Ang bawat tao ay makakakuha ng trabaho sa pagkuha ng maraming slimes hanggat maaari, ngunit hindi nila makuha ang elixir. Kinabukasan, gusto ni Hayato at Shinji na mag-ambag sa pagsisikap ng grupo na makahanap ng lunas, kaya nag-aalok sila na tumulong sa pagsasaka ng slime. Natutuwa ang lahat na magkaroon ng karagdagang mga kamay, maliban kay Luxelia, na nag-iisip na darating ang mga lalaki upang nakawin ang kanyang spotlight. Ang grupo ay bumaba sa trabaho, ngunit pagkatapos ng dahan-daang pagpatay ng mga slime sa loob ng maraming oras, hindi sila nakakakuha ng anumang pambihirang patak mula dito. Unti-unting nawawala ng sigla ang lahat, ngunit biglang binati ni Shinji ang lahat ng maligayang Pasko. Nakalimutan niyang i-extend ang kanyang festive wishes noon, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na gawin iyon. Umaasa si Hayato na makukuha nila ni Santa Claus ang elixir bilang regalo sa Pasko. Iminungkahi ni Kaito na magsagawa sila ng Christmas party, at si Hayato ay para dito. Ang pagkakaroon ng ilang manok at cake habang ginalugad ang piitan ay hindi masyadong masama. Itinuro ni Kaito na hindi makukumpleto ang pagdiriwang kung wala si Hikari, kaya iminungkahi ni Miko na bumalik sila sa pagsasaka ng slimes para makuha nila ang elixir. Biglang na-detect ni Sylphie ang presensyang hindi pa niya naramdaman. Nagpa siya ang grupo na imbestigahan ang kakaibang nilalang na ito, at itinuro sila ni Sylphie sa direksyon. Sumilip si Kaito sa sulok at tinasa ang nilalang upang matuklasan na isa itong rainbow slime. Gulat na sigaw ni Miko na halos matakot sa nilalang. Hinila siya ni Kaito pabalik at binalaan siyang manahimik. Pinayuhan niya ang grupo na magpatuloy ng may pag-iingat, dahil kung mawala ang pambihirang slime na ito, maaaring hindi na sila makahanap ng isa pang katulad nito. Bumubuo siya ng isang diskarte upang palibutan ang slime at harangan ang lahat ng mga labasan nito, na nagdaragdag ng kanilang pagkakataong makuha ito. Ang bawat tao ay nakakakuha sa posisyon, at armado sila ng kanilang sarili para sa pag-atake. Nagsimula si Sylphie sa kanyang kidlat, at sinundan ni Luxelia ang kanyang apoy ng impyerno ng pagkawasak.
Natitiyak ni Kaito na ang kanilang pag-atake ay sapat na nakamamatay upang ibagsak ang nilalang, ngunit ito ay lumabas mula sa alikabok ng hindi nasaktan. Ang nilalang ay nag-aagawan upang makatakas sa piitan, ngunit isang miyembro ng partido ang humarang sa bawat paglabas. Napapalibutan ang slime, kaya nananatili ito sa gitna ng party. Desperado para sa isang ruta ng pagtakas, ang partido ay nagsimulang magsara dito ng maingat, at ang slime ay nataranta ng mapagtanto nito kung ano ang malapit nang mangyari. Isinasabay ng grupo ang kanilang mga pag-atake, at tinatanggal nila ang slime. Agad silang sumugod sa ospital at nagsagawa ng engranding pagnanakaw. Ninanakaw nila ang kanyang hospital bed habang nanunood ang kanyang mga magulang ng walang protesta dahil sigurado silang may magandang intensyon sila para kay Hikari. Gayunpaman, hindi masyadong kinikilig ang doktor dahil ayaw niyang mawalan ng lisensya. Hinahabol niya ang kanyang pasyente, ngunit nawala siya sa elevator. Dinala nila si Hikari sa piitan at ipinakita sa kanya ang servant card na nalaglag ng slime. Ang servant card ay para kay Reyna Titania, isang makapangyarihang tagapaglingkod sa pagpapagaling. Naniniwala sila na maaari niyang gamutin ang sakit ni Hikari, kaya hiniling nila sa kanya na ipatawag si Titania bilang kanyang lingkod. Nag-aalangan si Hikari dahil ayaw niyang maging tatanggap ng ganoon kalakas na card, ngunit tiniyak ng kanyang mga kaibigan na magagamit niya ito. Bagamat hindi sila nakakuha ng elixir, ito ang pinakamahusay na magagawa nila, at umaasa silang sapat na ito. Sumang-ayon si Hikari, at kinuha niya ang card. Ipinatawag niya si Titania, at isang pagsabog ng pink na liwanag ang bumalot sa kuweba. Bumaba si Titania, at nakilala niya si Hikari bilang kanyang amo. Ipinaliwanag ni Kaito kay Titania na si Hikari ay may sakit, at tinanong siya ni Miko kung maaari niya itong pagalingin. Sinubukan ni Titania na pagalingin siya, ngunit ipinaalam niya sa grupo na hindi niya magagawa. Ipinaliwanag niya na level 1 pa lang siya, kaya hindi siya sapat na malakas para gamutin si Hikari. Nag-iisip si Lucilia kung may magagawa ba siya para gamutin si Hikari, ngunit inamin ni Titania na hindi niya magagawa iyon sa kanyang kasalukuyang estado. Nagbasa si Eri sa pagitan ng mga linya at napagtanto na sinabi lamang ni Titania na hindi niya mapapagaling si Hikari, ngunit hindi niya sinabi ang anumang bagay tungkol sa hindi niya mapagaling. Tinanong niya si Titania kung kaya niyang pagalingin si Hikari ng kaunti para maibsan ang kanyang paghihirap, at inamin ni Titania na kaya niya. Ang kanyang sagot ay muling nagpapasigla sa pag-asa ng lahat. Nakikiusap sila sa kanya na agad na magtrabaho at gawin ang kanyang makakaya upang matulungan si Hikari. Pinagbigyan ni Titania ang kanilang kahilingan, at ipinatong niya ang kanyang mga palad sa mga kamay ni Hikari. Ginagamit niya ang kanyang healing spell, na bumalot kay Hikari sa pink light. Maya-maya, nawala ang liwanag at saglit na nawalan ng malay si Hikari. Ang grupo ay nababalisa sa magiging resulta ng spell dahil sila ang mananagot kapag may nangyaring masama. Tinatawagan nila si Hikari, ngunit hindi ito sumasagot. Maya-maya, nagmulat siya ng mga mata at iniisip ng grupo kung okay na ba ang pakiramdam niya. Bumangon si Hikari sa kama at inamin na bumuti na ang pakiramdam niya. Masaya siyang umikot at nagpapasalamat siya kay Miko sa pagbibigay sa kanya ng pinakamagandang regalo sa Pasko na maaari niyang hilingin. Masayang niyakap siya ni Miko dahil matagal na niyang hindi nakikitang ganito kasaya. Kinikilala ni Hikari si Miko bilang kanyang bayani, at pinasalamatan siya ni Miko sa paghahanap na karapat-dapat siyang tawaging bayani. Kinikilala din ni Hikari ang bawat ibang tao na naruroon bilang kanyang bayani dahil alam niyang nagsusumikap silang makahanap ng lunas para sa kanya. Nagpapasalamat din siya kay Titania lalo na sa pagpapagaling sa kanya ng sapat na kaya niyang tumayo ng walang suporta. Siya ay ipinagmamalaki na maging master ng isang makapangyarihang manggagamot. Nagpapasalamat si Titania sa 7 papuri ni Hikari, at umaasa siyang marami pa siyang magagawa para sa kanya sa hinaharap. Habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang paggalugad sa piitan, ang grupo ay umalis sa piitan at ang lahat ay pumupunta sa kani-kanilang paraan. Nakipagkita si Kaito kay Haruoka at ibinalita ang magandang balita. Natutuwa si Haruoka na marinig na ang kalagayan ni Hikari ay hindi na tulad ng dati. Ipinunto ni Kaito na ang healing effect ng Titania ay tatagal lamang ng 1 taon, kaya kailangan pa nilang maghanap ng mas permanenteng solusyon sa problema ni Hikari. Ipinaliwanag niya na kailangang mag-level up si Titania para makakuha siya ng advanced healing spell na tinatawag na Yggdrasil. Ang Yggdrasil ay isang spell na kayang gamutin ang lahat ng pisikal na abnormalidad sa isang cast lang. Ang dalawang available na opsyon para matiyak na magkakaroon ng permanenteng lunas si Hikari ay ang paghahanap ng elixir o para sa Titania na mag-level up at matuto ng Yggdrasil.
Sa loob ng isang taon, napagtanto ni Haruoka na hindi pa rin tapos ang paghahanap ni Kaito. Kailangan niyang bumalik sa piitan at patuloy na pumatay ng mga halimaw sa alinmang antas. Titania Up o hanapin ang elixir. Ipinaalala sa kanya ni Haruoka ang pangakong ginawa nila, at tiniyak ni Kaito sa kanya na tuto pa rin niya ang pangakong palaging uuwi ng ligtas. Binabati siya ni Haruoka ng isang maligayang Pasko, at umaasa siyang swerte ang nasa panig niya habang nagpapatuloy siya sa kanyang paggalugad. Ang mga salita ni Haruoka ay nabighani kay Kaito, at nabighani siya sa ganda ng mukha nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Namumula siya, ngunit naglakas loob siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Haruoka. Sinimulan niyang sabihin sa kanya na siya ay palaging may crush sa kanya mula noong sila ay mga bata, ngunit ang mga salita ay hindi maaaring makalampas sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang pilitin silang palabasin, ngunit pinapasok siya ng nanay ni Haruoka sa bahay dahil ayaw niyang nilalamig siya ng matagal sa labas. Kinawayan ni Haruoka si Kaito na paalam, at iniwan niya itong nakatayo sa labas habang nakabara pa rin sa kanyang lalamunan ang kanyang mga salita. Sa pagsisimula ng bagong taon, lumabas sina Haruoka at Kaito para gawin ang kanilang taunang hiling. Nagtataka si Haruoka kung ano ang nais ni Kaito, at ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang nais ay tuklasin ang piitan ng ligtas sa buong taon at magkaroon ng nakakamanghang swerte habang ginagawa ito. Nagtataka si Haruoka kung bakit umiikot ang lahat tungkol kay Kaito sa kanyang mga paggalugad sa piitan. Inaasahan niyang magdasal siya na makapasok sa kolehiyo tulad ng iba pang normal na estudyante sa high school. Hindi may pagtanggol ni Kaito ang kanyang pinili, ngunit umaasa siyang balang araw ay babalik siya at hilingin ang isang normal na buhay. Pagkatapos niyang mahanap ang lunas para kay Haruoka, bumalik siya sa paggalugad sa piitan kinabukasan kasama ang party. Ang lahat ay sabik na ibigay ang kanilang makakaya upang makumplito ang kanilang paghahanap ng elixir at maging mga bayani para sa kapakanan ng iba. Ang layunin ni Titania ay mag-level up ng sapat upang makabisado ang Yggdrasil upang ganap niyang gamutin si Hikari. Sinimulan nila ang kanilang paggalugad at nakatagpo ng Lava Dragon. Walang pag-aalinlangan, sinunggaban ni Kaito ang halimaw. Determinado siyang maging isang bayani na may hindi matitinag na resolusyon. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.